Amen and amen and amen. Praise the Lord. Muna ti amin kahit kumanya kablaawan tayo iten tinga patriarka na imbag na bigat tayo Pastor June. And also happy Father's Day po Pastor June. And also to our beloved senior pastor, Pastor Pruvi, good morning po and happy Father's Day po Pastor. Sa lahat po ng mga father, happy Father's Day po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Lahat po ba ay ready na? Amen. Amen. Tayo po ay tumayo. At tayo po ay aawit para sa Panginoon. Ang una nating aawitin, He keeps me singing. Amen? He keeps me singing. All together now. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace, be still. In all lives of heaven flow. Jesus, Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, gives me singing as I go. Second verse, all my life was wretched by sin and strife, discord filled my heart with pain. Jesus swept across the broken stream, steered the stumbling cords again. Sweetest name I know, amen, fills my every longing, keeps me singing as I go. Third verse now. Though sometimes He leads through waters deep, trials far across the way, though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace, resting neath His sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, gives me singing as I go. Last verse. Soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to the world unknown, I shall reign with Him on high. Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. Our next song, There is Sunshine in My Soul. But before we sing it, bagaman takaabay mo naragsakak nga sikat kaabay ko itatakit ikampay ti maysa nga nakasamsamit nga isem. Amen? Amen. All together now. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Second verse, there is music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the song I cannot sing. Chorus. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows
Amen. Tinangi pa ay tilawag kada tayo kabsat awan sa bali. No dikit diti ayat iti Dios kanya tayo kabsat. Amen. Our last song, Love Lifted Me. Ready? I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Chorus! Love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love lifted me. Second verse. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessings, presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, merits my soul's best song. Faithful, loving service to Him belongs. Chorus! Love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love lifted me. Last verse. Souls in dangers look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, He does His will obey. He, your Savior, wants to be His saved too. Last chorus. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love lifted me. Sing with me. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love, one more time. Love lifted me. And all the people say, Amen. Remain standing please as we welcome our beloved senior pastor, Reverend Pruvi R. Cadilina. Happy Father's Day to all the fathers in the HBBC and to all of those who are watching wherever you are in the US or in Canada or in the Middle East. Binabati ko kayong lahat ng Happy Father's Day. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 15. Napakabuti ng Panginoon at binigyan po niya ako ng message na pang Father's Day para sa ating Sunday School. Father's Day para sa main worship at Father's Day message para sa ating service mamayang hapon. Tatlong mensahe po yan para sa tatay. Kaya nais ko na lahat tayong mga tatay ay present, hindi lang ngayong umaga, kundi mamayang hapon pa. Okay? Luke chapter 15, 11 to 32. Medyo mahaba-haba po na pagbabasa ang ating gagawin, but let us all read the passage responsively, okay? I'll read verse 11 at kayo naman ang magbasa ng verse number 12. Verse 11, EJ Ingles, okay? And he said, a certain man had two sons. Yon.
And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And when he came to himself, he said, "How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? And am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants." And the son said unto him, "Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son." And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. To be merry. Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he said unto him, "Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound." And he answering said to his father, "Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment. And yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends." And he said unto him, "Son, thou art ever with me, and all that I have is thine." Okay. Ang ating binasa ay isang parabola. Ano yung binasa natin? It's a parable. And when you say parable, it is an earthly story with a heavenly meaning. Ito ay kwento na ginawa ng ating Panginoon na merong pong makalangit, katotohanang makalangit, na gusto niyang iparating at ituro sa mga nakikinig sa Kanya. Now, of the many truths that this parable teaches, I would like to speak to you today, not primarily on the aspect of the truth, yung katotohanan na gustong iparating ng ating Panginoong Hesukristo. Well, probably one of the truths that Jesus wanted to express was the difference between the Israel and the Gentiles. No po? Pero hindi po yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa kwento ng prodigal son. Sino sa inyo ang mayroong prodigal na anak? Anak na suwail. Anak na matigas ang ulo. Anak na most of the time, ang kanyang sinusunod ay yung sariling kagustuhan. Meron po ba kayong prodigal son or prodigal daughter? Sino ang may prodigal son? Huwag nyo na itaas yung kamay nyo, ha? Sino ang may prodigal daughter? Kaya't na hanapulos pa iturturong kung pa idaldalan. Today, I'm not going to talk about the prodigal son.
I'm going to talk to you today about the prodigal's father. The prodigal's father. That's the title of our message. Ang ama noong suwail na anak. Okay? Let's pray. Heavenly Father, you are the reflection of this parable that our Lord Jesus Christ had discussed, explained, and shared to His listeners. I pray that even now that you would give wisdom to your servant and anoint my lips, dear Lord. Give everyone a listening ear and receptive heart. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You may be seated now. Anong title ng ating preaching? The prodigal's father. Ang ama noong anak na suwail o anak na disobedient. Now, this parable was chosen by Jesus to illustrate the Heavenly Father. So, isa sa mga objectives o layunin ng message o lesson na ito ay ating makita kung sino at kung ano ang ama natin na nasa langit. The characteristics of our Heavenly Father. And not only that we will see about the characteristics of the Heavenly Father, but we will also look, titignan din natin, na itong ama ng prodigal is the ideal kind of father to study. Pag sinabi nating ideal kind of father, ating tularan yung karakteristik ng ama noong prodigal na anak. The kind of father that we must study. Now, actually, mga kapatid, okay, ang tatay na ito ay may dalawang problema na anak. Dalawa yung anak niya na problema. Una, the younger was prodigal in choosing the pleasure of sin. Mas pinili niyang umalis ng bahay, kunin ang kanyang mana, at gamitin ito sa lahat ng gusto niya. That's why we call it the prodigal son. Yun po yung mas bata, the younger. However, the father also had an older son who was proud and selfish. Kasi nga nung bumalik yung kanyang nakababatang kapatid, tuwang-tuwa ang tatay, and he threw a party to celebrate the return of his younger son. Masama ang loob noong older. So ibig sabihin, ang tatay na ito ay may dalawang anak na in a sense, problem child. Most of us fathers, we have problem children. If not stubborn, na gagawin nila ang gusto nila, we have children who are proud. Naunawaan po ninyo? Now, huwag kayong mag-alala mga anak dahil hindi kayo ang aking pag-uusapan ngayon. I'm not going to talk about your being stubborn, your being proud, your being selfish. No. I'm going to talk today about the characteristic of the father with prodigal sons. Kung ikaw ay isang anak na prodigal ngayon, at ang tatay mo ay mabait, you have an amazing dad. Naunawaan po ninyo? You have an amazing dad. And that's the kind of heavenly father that we have. Ang isang goal po ng preaching na ito ay mapalapit ang ating puso sa ating dakilang Ama. That we would be drawn to our Heavenly Father, to a relationship that is even more intimate than any human relationship. Na kailanman wala kang pwedeng itawag
sa Ama na mas higit pa kesa kahit ano pa mga kapatid. Kahit sabihin mo pang BFF mo, kahit sabihin mo pang ama mo, mga kapatid, walang mas hihigit sa pagmamahal ng ating dakilang Ama na kahit sino man sa mundong ito. So that you will also realize na kung malayo ang loob mo sa ating dakilang Ama, mas malapit pa ang loob mo sa iyong kapwa, you are committing idolatry. Number 2, you are not fully aware of how much the Father loves you in spite of you and me being a prodigal to Him. Most of us Christians are prodigal to the Heavenly Father. Do you admit today, one way or the other, ikaw at ako ay isang prodigal na anak sa ating dakilang Ama? Who among of you would admit, Pastor, I believe I am a prodigal to my Heavenly Father? Most of us are prodigals to our Heavenly Father. But again, hindi natin pag-uusapan yung pagiging prodigal. Ang pag-uusapan natin, what kind of father was he having prodigal sons? Now, there are several character traits na makita natin sa Ama, sa kwento ng ating Panginoon. That reflects the trait of our Heavenly Father, which should also be the trait of every earthly father. Una sa lahat, mga kapatid, I believe that if you look at the verse in the passage, you will realize that the prodigal's father was an approachable father. He was an approachable father. Kung makita po ninyo, itong anak na ito na Suwail, wala po siyang hesitation sa kanyang puso na lapitan ang kanyang ama at hingin ang kanyang mana. I mean, look, this father was very rich. Okay? Napakayaman ang tatay na ito. I believe he's like, siguro parang Manny Villar. Marami siyang pera. Ano po? But despite of the father being rich, his sons can reach him anytime. Alam nyo, naalala ko po yung sabi ni Dr. Paul Chappell. Sabi niya, I do not care who I am meeting with, but when my son comes, I will let him in. I will prioritize my son. Grabe yun. Kahit daw sino ang kanyang kausap, staff pa ng church, o kahit sino, pag pumasok ang kanyang anak at gusto siyang kausapin, bibigyan niya ng panahon. How many of us fathers have time to listen to our children? That's what it means to be an approachable father. Minsan, visit na visit ang tatay sa kanyang mga anak. Inis na inis dahil sa kanyang mga anak. Pero if you look at this Heavenly Father, alam niya na Suwail yung kanyang anak, and yet, nakinig pa rin doon sa kanyang anak. Di niya sinabi, Suwail ka, malis ka rito. Hindi. Ang sabi niya, ano yun anak? Alam niya na may maling espiritu ang kanyang anak. Alam niya na may dalang hindi magandang espiritu ang kanyang anak. And yet, he listened to his son. He is an approachable father. You know, the Bible says in Hebrews chapter 4, verse number 14 to 16, seeing that when we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. 15.
For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmity, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Tingnan niyo po ang verse 16. Let us therefore come boldly. The word boldly implies na ang tao noong araw sa Old Testament takot na lumapit sa Diyos. Because of the glory of God. In fact, the Israelites cannot approach where God was in Mount Sinai. They were afraid to look at His face. But because of Jesus Christ, sinabi ngayon, let us therefore come boldly. That means approach the throne of grace. God is not too busy that He could not listen to the needs and to the groaning of His own children. Hindi po sobrang busy ang ating Ama sa langit na wala siyang panahon at wala siyang puso na makinig sa anuman ang nais na idaing at ilapit ng kanyang mga anak. In the same way, we should be that kind of father. Easy for our children to approach. Na hindi natatakot ang ating mga anak sa atin. Alam niyo po yon? Kung meron mang takot sa ating mga anak, hindi po yung takot, kundi respect. Takot na paggalang sa ating mga ama. Hindi po yung takot sila dahil baka papatayin natin sila, sasaksakin natin sila, bubugbugin natin sila. Dapat yung takot nila sa atin, yung paggalang nila sa atin. Pero kahit mataas ang kanilang paggalang sa atin, hindi dapat sila mag-aalangan na lumapit sa atin. The prodigal's father was an approachable father. Ang ganda ng sinabi. Come boldly unto the throne of grace. Kaya mga kapatid, kung may problema tayo, kung may kabigatan, kung may suliranin, kung may kakulangan sa ating buhay at pangangailangan, wag ho tayong mag-alinlangan at mag-atubili. Lumapit lang tayo sa ating dakilang Ama. Palagi siyang nag-aantay sa iyo. Palagi siyang nag-aabang sa iyo. Alam niya na may pangangailangan ka. Kaya niyang ibigay, pero gusto niya lumapit ka sa Kanya because the Father is an approachable Father. Did you approach Him today? When you make your decisions, do you approach the Heavenly Father? When you have needs, do you approach Him? When you're struggling and you say, I am just keeping my struggles to myself, God says, you don't have to keep your struggles to your own self. Come to me. The Bible says, casting all your cares upon Him. Jesus said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I pray, na tayong mga anak, mapalapit ang ating loob sa ating Ama. Sa panahon na tayo nangailangan, sa panahon na tayo ay nahihirapan, sa panahon na tayo po ay nag-struggle sa ating mga sarili, sa ating buhay, sa ating trabaho, sa ating karir, sa ating edad, sa ating pagtanda, o sa ating pagiging bata, lahat ng struggle na ito ay alam natin na kahit prodigal tayo pagkaminsan, may Ama na nag-aabang sa atin. Alam ng Diyos na suwail tayo. Alam ng Diyos na masama kuminsan ng ating buhay. Alam ng Diyos na disobedient tayo. Alam ng Diyos na may pagka-stubborn tayo. Subalit, kagaya ng batang ito, alam ng Ama na stubborn yung kanyang anak, pero winelcome niya pa rin at nakinig kung ano man ang nais sabihin ng anak sa kanya. We should be an approachable father. Alam nyo, kung bakit ko nasabi na siya ay approachable father? Kasi ganito yan. Hindi lang po doon sa instance na lumapit yung anak na kunin yung kanyang mana. But, nung siya po ay umalis,
na ang batang ito, he dreamed of adventure. But what he found at the end was agony. Ganun naman lagi. Akala natin nasa mundo ang totoong kaligayahan at kagalakan at binibigay natin lahat ng oras ng ating panahon na hanapin ang ating kagalakan sa labas ng piling ng ating Ama. Sa labas ng kalooban at presensya ng ating dakilang Ama. Ganon palagi ang human nature ng mga anak ng Diyos. They try to find adventure outside the presence and the will of God. And at the end, they will find agony. He dreamed of prestige. Siguro nakita niya yung mga sumisikat, tumataas ang level. Sabi niya, I want to be that kind of person. Hindi ako magiging ganun pag hindi ako lalabas sa bahay na to. Sa bahay na to, palagi akong anak. Sa bahay na ito, utusan ako ng magulang. Sa bahay na ito, ganito ako. Kailangan kong lumabas para magawa ko ang gusto ko. Para patunayan ko ang aking sarili. Ganun naman lagi. Kaya nga pagkaminsan, pati mga miyembro ng church, gustong lumabas dahil daw gustong patunayan ang kanilang mga sarili. Ayaw makinig sa pastor, ayaw magpapayo sa pastor, ayaw maglapit sa pastor. Bakit? Patutunayan ko ang aking sarili. Yan ang gusto ng anak. He dreamed of prestige, but at the end, he found poverty. He dreamed of romance, that is lust of the flesh. Kaya nga, mga kapatid, ginastos niya ang kanyang salapi ng babae at lahat-lahat, mga kapatid, but found rags. He dreamed of happiness. Hindi ako masaya dito sa loob ng bahay. Minsan nararamdaman niyo siguro yun, no? Hindi ako masaya dito sa loob ng church. Hindi ako masaya sa kalooban ng Panginoon. Ang daming restriksyon, ang daming pagpipigil, ang daming bawal, ang daming prohibitions, ang daming hindi pwede. Ano kung magagawa ko? Ganito ako, ito ang gusto ko. Ayoko na rito, aalis ako sa church na to. Aalis na ako sa kalooban ng Panginoon. Doon ko hahanapin ang kagalakan sa mundo. Doon ko hahanapin ang kagustuhan ko. Doon ko hahanapin ang aking sarili. Doon ko patutunayan ang aking kakayanan. Doon sa labas. He wanted to find happiness. But at the end, he found himself feeding hogs. Pero tingnan mo, mga kapatid, ito po ang gusto kong makita niyong punto. Noon pong siya ay nandun na nagpapakain sa baboy. Alam niyo, napaisip itong bata. Napaisip siya. Doon sa 17, tingnan po ninyo, lagay mo yung verse number 17. Tingnan nyo to ha. Verse number 17 of the same chapter. And when he came to himself, alam mo, pag lumabas ka sa kalooban ng Diyos, for whatever reason, wala ka sa sarili. Pag mag-backslide ka, pag lumayo ka sa Diyos, darating ang time, marirealize mo, kailangan kong bumalik. Kaya kung alam mo na babalik ka rin lang, huwag ka nang umalis. Kung ano man ang nagtutulak sa yung lumabas sa kalooban ng Diyos, you have to deal with that. Are you following? Pero, when he came to himself, nung mahimasmasan, medyo naunawaan niya the hard way. Sabi niya, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Ito, tingnan nyo verse 18. Verse 18, ano sabi niya? I will arise and go to my father. Alam niya na pagbalik niya, pwede niya pa ring lapitan ang kanyang ama. Grabe, no? Alam mo, sinasabi ko sa mga umaalis ng church, ayaw kong umalis kayo. Pero kung naisipan yung bumalik,
andito pa rin ako. Totoo yun. Masakit para sa isang katulad namin pastor na mas pipiliin ng miyembrong umalis, lumabas, pagkatapos na tinuruan mo at ipinaunawa mo sa kanya ang kagalakan ng paglilingkod at pagpapala ng Diyos, pipiliin niya pa rin ang mundo, pipiliin niya pa rin ang barkada niya, mas loyal pa rin sa mundo, mas loyal pa rin sa kanyang sariling kagustuhan, at magbabackslide. Wala kang magagawa eh. Pero yan, magbabalikan din yan later on. Yung iba, buntis na pag bumalik. Yung iba, 2 ng anak, 3 ng anak. Yung iba, mga kapatid, galing na sa bilangguan. Yung iba ay talagang sinira na ng lahat ng bisyo. Babalik, pastor. Sorry. Napag-isip-isip ko, hindi pala talaga totoo na may buhay sa labas ng kalooban ng Diyos. Kaya, pastor, kahit tagalinis na lang ang CR ng church natin, kahit tagawalis na lang ako dyan. Basta, pastor, tanggapin niyo ulit ako na miyembro rito. Are you following? Sabi niya rito, I will arise and go. Alam niya na sa kabila ng kanyang ginawa, sa kanyang ama, naniniwala siya, pwede pa rin siyang lumapit. Ganun po ang ating dakilang ama. Araw-araw nakikita niya ang mga kasalanan natin. Nakikita niya ang mga kasuwailan na ginagawa natin. Nakikita niya lahat yan. Subalit, pag tayo lumapit, nandun siya. Kapatid, sana mas mahalin mo siya kahit ninuman. More than anyone. Love the Father. Serve Him with your life. Wala siyang katulad, kapatid. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa tatay mo sa laman. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa kaibigan mo kahit sino pa yan. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa boss mo sa trabaho. Mga kapatid, we should love Him more. Amen po ba? Sabi niya, I will arise and go to my Father and will say unto Him, Father, I have sinned against heaven and before Thee. You see, that Father was an approachable Father. This Father's Day, I would like to remind all of us fellow fathers, we must be an approachable father. Alam mo, kahit yung anak mo, nagkasala pa yan, nakabuntis kung ano yan, magagalit ka di ba? Pagagalitan mo yan Ay, pero at the end, yayakapin mo yan Anak, wala akong magagawa, anak pa rin kita Tatay mo ako Ayusin na lang natin kung ano yung mali. Pero kung sana hindi mo ginawa yan, mas maganda magagawa ng Panginoon sa'yo. Di ba, God is a God of second chance, anak. Amen po ba? Are we an approachable Father? Pangalawa po, ang makita natin dito sa prodigal's father, not only he was an approachable father, but secondly, in the mind of his son, sa isip ng kanyang anak, he was associated with heaven. Anong ibig mong sabihin yan, pastor? Ganito yan. Okay? Nung maisip ang anak, ang kanyang ama, na-relate niya ang langit. At pag naisip niya ang langit, na-relate niya sa kanyang ama. Tignan po ninyo, ang sinabi niya dito, mga kapatid, sa verse number 18. I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Ang anak na ito ay mayroon pong godly perception of his father. Na yung kanyang kasalanan sa kanyang ama, alam niya na kasalanan niya na rin sa langit. When he thought of heaven, he thought of his father. When he thought of his father, he thought of heaven. Pag ba tayo naisip ng ating mga anak, nire-relate ba nila ang langit, ang Diyos? What do they see in us? Hello? He could not be reminded of God without remembering his father. Ibig sabihin po, his father surely walked with God. Ang kanyang tatay, mga kapatid, is a man who made the home
like heaven. So that when the son wanted to go back, feeling niya, bumabalik din siya sa langit. Are you with me? His father was godly. How about you? How about me? Am I a godly father? Could you ask yourselves today, ako ba ay godly na tatay? Ang aking anak ay masasabi ba nila, alam mong tatay ko? Number 1, wala siyang bisyo. Pero ang kanyang bisyo, maglingkod sa Panginoon. Walang bisyo, pag-inom, pag-sigarilyo at lahat, pero ang bisyo, maglingkod sa Panginoon. Dapat ganun tayo. Number 3, I like this part. The Bible says, dito po sa verse number 20, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, malayo pa yung kanyang anak. Okay? His father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. The father kissed the son. Not only he was an approachable father, he's a father that could be associated with godliness. But number 3, he was an affectionate father. Alam nyo kasi, ang worldly na, alam mo yon, yung worldly na datingan ng tatay, yung don't touch me. Lalaki ako eh. Pero alam mo, mga kapatid, iba pag ang tatay niyakap ang kanyang anak. That's what you call affectionate. Hindi po yung anak ang yumakap sa tatay. Yung tatay ang tumakbo papunta doon sa kanyang anak. Inalikan pa yung kanyang anak. Hello? Niyakap yung kanyang anak. When was the last time we actually hugged our children? Pastor, malalaki na sila eh. Di akbayan mo. Hindi mo na kayang yakapin. Ang laki niya na eh. Mas malaki pa sa century tree. Pang 3 tao na yung katawan niya, di ba? Hindi mo na kayang ikaw lang. Pero inakbayan mo. Kumusta, Barok? Alam mo, it's one thing when a mother, I heard one pastor said, it's one thing when a mother ay nagkumusta sa kanyang anak. Pero iba, pag ang tatay ang nagkumusta sa kanyang anak. Affectionate. Naramdaman nung anak yung compassion ng kanyang tatay. Hindi lang po sana ang maramdaman ng ating mga anak ay yung pagiging disciplinarian natin. We should be a disciplinarian father. But our children should also feel our compassion. Na kahit ano pa, hindi sila matatakot na lumapit sa atin dahil alam nila na malaki ang ating puso para sa kanila. That's our Heavenly Father. Wala kang makitang katulad ng ating Ama sa Langit. Very affectionate and very compassionate to us. The time made no difference. Matagal na panahon na hindi niya nakita ang kanyang anak, pero hindi nagbago ang ama. Nagbago yung anak, pero yung ama hindi. At alam niyo mga anak, malimit, ganon ang ating mga tatay. Nagbago na tayo. Nagawa pa siguro nating iwan ang ating mga tatay. Pero sila, nandyan pa rin. To accept us. The smell of the swine made no difference. Alam mo, nung lumapit yung prodigal na anak, amoy baboy eh. Galing po siya, nagpapakain po siya ng baboy eh. Tama?
Kaya nung tumakbo, nung palapit yung kanyang anak, nakita nung ama, sabi niya, ito yung anak ko. Yung anak, amoy baboy. Amoy pagkain ng baboy. Amoy pamugbugan. Amoy di jay. Dito urnungan tayo no kwa kakabsat, ijayan te pale, nga umay alante karuba nga da baboy na, nga ipakan na baboy. Amoy baboy! Pero kahit amoy baboy, mga kapatid, niyakap niya pa rin. The smell of the swine made no difference. The empty pockets made no difference. Alam niya na walang-wala na ang kanyang anak, ni wala siyang maibigay na peace offering. Pero kahit wala siyang maibigay na peace offering, alam niya na ubos yung kayamanang ipinagbigay sa kanya, mga kapatid. It made no difference. Niyakap niya pa rin. Grabe ang ating Diyos. Ganyan po magmahal ang ating Panginoong Diyos. Hindi sa atin sinasabi na huwag ka nang magbigay ng offering sa Panginoon. But His love is greater than the worst of sinners. His grace is greater than our sin. Kaya nga pag inawit natin yung amazing grace, tignan mo yung kasalanan mo dati. Tignan mo kung sino ka dati at kung paano ka tinanggap at pinatawad ng Diyos. Listen, the Lord did not change you to accept you. He accepted you to change you. Hindi ho tayo binago ng Diyos muna bago niya tayo tinanggap. Tinanggap niya na tayo kahit sino pa tayo para tayo ay kanyang baguhin. Grabe ang ating Diyos, di ba mga kapatid? Kaya alam niyo, yung pumunta ka lang sa church na kumawit sa Kanya, mga kapatid, the least you can do is to attend the service and worship God. Yung magbigay ng offering, hindi malaking bagay yun. I mean, malaking bagay sa ating paglago Christian, like kung ang pinag-uusapan, growth in grace. Pero yung pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos, mga kapatid, yung magbigay ng offering, hindi sakripisyo yun eh. Hindi malaking bagay yun. Talagang, we can never thank God enough. Yung pag inawit natin yung marvelous grace of our loving Lord, wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. Balikan mo lahat ng kasalanan mo. Pinatawad po lahat yan ng Panginoon. Kahit amoy kasalanan tayo, amoy sigarilyo, amoy alak, amoy droga, amoy kung ano-ano, kung saan tayo galing na marumi, mas marumi pa sa basahan, mga kapatid. Kahit sinabi natin na tayo magaling, sinabi natin professional tayo, sinabi natin edukado tayo, pero sa harapan ng Diyos, mas marumi pa tayo kesa sa basahan. Subalit, nung tayo'y lumapit sa Panginoon Jesucristo, tayo ay tinanggap ng Panginoong Diyos. Kahit pa sinong tao sa mundong ito, walang gumawa ng ganyan sa'yo. Siguro may magsasabi sa'yo, alam mo friend, kahit sino ka, tatanggapin kita, pero hindi yan magpapakamatay para sa'yo. At kung magpapakamatay man, hindi niya maliligtas ang kaluluwa mo sa impyerno. Ang punto lang ito mga kapatid, dalawang bagay. Una, mapalapit ang ating loob sa Diyos. At pangalawa, matuto tayong lumapit sa Kanya. Amen? The time away made no difference. The smell of the swine made no difference. The empty pockets made no difference. What mattered was his son, his home. That's all that matters. Saan ka mang galing na buhay, ang mahalaga sa Diyos ngayon, anak ka na niya. At dahil ikaw ay ang kanyang anak, gusto niya na baguhin ang iyong buhay. Gusto niyang ituwid. Gusto niyang lakaran mo sang-ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Oo. Kaya niyo bang tumingin sa Panginoon ng diretsa na sabi mo, Lord, thank you ha. Amen po ba? Listen, as I speak today, if you are saved, the Holy Spirit will convict your heart. But if you are not saved, iiling-iling ka eh. Parang hindi papasok sa iyo to eh. Because the natural man receiveth not the things of the Spirit. Pero kung saved ka,
mababasag yung puso mo eh. Alam mo, Panginoong Diyos, salamat ha. You are a God of many chances. I do not want to be abusive. Ayoko namang maging abusado ako masyado sa iyo, Lord. Gusto, grabing biyaya. Sobrang biyaya ng binigay mo sa akin, Lord. Ngayon naman, dapat magamit mong aking buhay. Kaya dahil po sa ganyang usapan, diyan po nagmumula yung challenge na maglingkod tayo sa Diyos, bigay natin ang ating buhay sa ministry, bigay natin ang ating mga tithes, ang ating mga offering, lahat ng service, atenan natin. Doon po sa ganong sentido nang gagaling yon. Kaya hindi ho tayo dapat pumunta sa church na napipilitan, mabigat ang kalooban, hindi yung magbibigay ka, pinilit ako, pinersa ako, kung ano-anong sinabi ni pastor, parang na-checkpoint tuloy ako doon sa church, wala akong nagawa, naibigay ko lahat yan. Hindi po ganun, hindi po sa ganun. Kundi pag naunawaan mo ang ating Ama, we are all prodigals. Una, we were all sinners, but God accepted us through Jesus Christ. Hindi lang tayong tumanggap kay Kristo, mga kapatid. Ang Diyos ang tumanggap sa atin noong tinanggap natin si Kristo. Ngayon, naligtas na tayo. Hindi na tayo sinners. Prodigal naman. Prodigal. Mga kapatid, tumigil na tayo sa pagiging prodigal. Sana makita natin, life is worth living because of Jesus. Hindi man ikaw ang pinakamayaman, pinakatanyak, aanhin mo yun. Hindi mo madadala pag namatay ka. Ang mahalaga, life is worth living with Jesus Christ, mga kapatid. And in the same way that you realize the Father today, may we be that kind of Father. Lastly, as I close, He was an assuring Father. Huwag kang mag-alala, anak. Kasi sabi nung anak, sabi niya, huwag mo na akong tawaging anak. Gawin mo na lang ako na bilang isa sa mga lingkod po ninyo. Pero sabi nung ama, hindi anak, anak kita. Ikaw yung namatay, pero nabuhay. Parang katulad nating spiritually dead. Ngayon, we are spiritually alive because of Jesus Christ. Ano sabi niya? Bring forth the best robe. Damitan nyo to, palitan nyo to. Yan ang nais ng Diyos sa atin, na mapalitan ang ating buhay, mapalitan ang ating isipan, ang ating lifestyle, ang ating pananalita, ang ating pananamit. Sabi ng Panginoon, alisin mo yan. Bring the best robe. Dalhin nyo yung best robe. Yun ang idamit nyo sa Kanya. Anak, huwag kang mag-alala. You are a son in this house. I wonder, mga kapatid, what happened next? I mean, wala na sa Bible yun sa parable. Yung pagkatapos ng kwentong ito, yung bang they live happily ever after. Ano kaya yung sunod na parte doon? Nakikinig ba kayo? Ano kayang nangyari? Alam nyo, I guess kako, kasi wala naman sa Bible. You can have your guess. I mean, we are all free. Kasi wala naman sa Bible. Pero kung iyong pag-aaralan at titignan yung direksyon ng story, makikita mo na kahit sinabi ng ama, anak, sabi kasi ng anak, just call me one of your servants. But the father said, no, you are my son. But you know, I believe because of that compassion and love of the father, the son might have told the father, Dad, thank you for still accepting me as your son. But may I serve you for the rest of my life. Can you tell that to God today? God, thank you for accepting me. May I serve you for the rest of my life. Sana po lahat tayo na mga Kristiyano, ganun sa ating Diyos ngayon. Amen po ba? Hindi kailangan piliting mag-church. Hindi yung pagka nag-church ka, parang ang Diyos pang may utang na loob sa iyo. Samantalang tayo, ang may malaking tatanawing utang na loob sa Diyos. Tinanggap tayo. He was approachable. And all of us fathers should be approachable. We need to learn to listen to our children. He was associated with heaven. He was an affectionate father. And he was an assuring father. Happy Father's Day, mga tatay. At kung halimbawa, wala po yung inyong tatay ngayon, may tatay tayo sa langit. Lord, Happy Father's Day. Amen? Let's pray. Heavenly Father,
Thank you so much for the message today. Kahit hindi na ako mag-preach, Lord okay na to. And dear God, we just want to take this while and moment to reflect what kind of Father we have. Thank you for the explanation today because of the passage of the prodigal son. Madalas po, ang tinitignan namin yung prodigal son. But today, tinignan po namin the prodigal's father. And that father is no one else but you, dear Heavenly Father. Thank you that you are approachable, God. Nakaabang ka lagi, nag-aantay na makinig sa aming mga hinaing, sa aming mga complaints, sa aming mga kabigatan, sa aming suliranin at problema. Patawad po sapagkat at times we would rather talk to people than you when we should be talking to you, dear God. And Lord, help us to be the fathers also na maging approachable sa aming mga anak. Na hindi po sila natatakot sa amin. Alam nila kung sino kami, anong prinsipyong pinaninindigan namin. Pero hindi mag-aalangan ang kanilang loob na lumapit sa amin dahil mga anak yan, kailangan nila ang tulong, kailangan nila ang aming guidance, kailangan nila ang aming assistance, that they won't hesitate to approach us. Lord, help us to be able to raise a new generation of young people who are blessed to have Father like you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Hindi namin kaya ito sa aming sarili, pero dahil kay Kristo, magagawa po namin ito. In Christ's name we pray. Everyone says, were you blessed? Okay, to God be the glory. Wala kayong ano? Sige. Let's go ahead. Proceed tayo. Edward. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Pruvi. What a great message. Amen. Amen. Praise God for our Heavenly Father, Gabsat. Amen. Praise the Lord. Tumagderder am Gabsat. Let us sing our first song, Dakilang Katapatan. Amen. Praise the Lord. Ready now. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsinag ng bundok
ang kanta today kat sabsabalit essence na kabsat. Amen? Our next song kabsat, our very favorite teacher sa kabsat, Salamat Aking Panginoon. Let's begin at the chorus right now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking ialay, kay balin at kong puso, paglilingkuran. First verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat, sa dakila mong pagmamahal. Maros, salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking ialay, ika'y mahalin at kong puso, paglilingkuran. Last verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay, pangako mo'y aking lakas, sa lahat ng landas, maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, may kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking ialay, ika'y mahalin at kong puso, paglilingkuran. Let's sing it one more time, chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking ialay, ika'y mahalin at kong puso, paglilingkuran. Ika'y mahalin at kong puso, paglilingkuran. Wow, amen ang muyo kabsat. Habang kankantanak ti sa kit parang nga samsamgara ka kabsat. Pintas talaga yung message, amen. Puunayin ka kabsat, amen. Our last song, I have been blessed. Truly that we are been blessed kabsat, amen. First verse. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love. If the pen of the writer write every day, even these words would never contain. I have been blessed. Warm in the winter, warm in the winter, flowers that
ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Father and mother, amen. Father and mother, nurtured and raised, sisters and brothers, memories made. Our pastor to lead us, amen. The altar to pray, the stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. Chorus now. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Last verse now. He's my shoulder to lean on when I am down, the rock where He leads me when I'm overwhelmed. It's the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. Chorus. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good. God has been good, so good. I have been blessed. Wow, amen. Praise God. Parang kanahin tayo kantay na ito kabsat ngayong tatak lang ma-presyar yung mensahe na kakabsat na ito yung kanta kabsat. Sa bali talaga, no talaga nga, di ko na ni Pastoren, Jay, amom, di kan kantaim, kanjag kang kanta ka lang kakabsat. Kit, parang nga ma-overwhelm tirik na Pastor, by God's grace, gapo na ta, ita nga Father's Day kakabsat, kit, maselebrara kakabsat, tay di Mother's Day, kit awan mother ko kakabsat. Iso nga ko nakti, biyag ko nakit, wow, amen, praise God, kadito yung nga kanta kakabsat, amen. Amen. Dito yung maudi ang kanta tayo kabsat. Me and my house. Amen. Ito yung kumati kararat. Iti amin nga ma. Amen. Ready now. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds through the heat of the day. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day. Choose you this day. Tell me, who will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We'll serve Him. We will serve Him. We will serve Him, for He is worthy. Serve Him.
will serve Him, for He is Lord of all. Let's sing it one more time. Amen. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day. Tell me, who will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. 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 Praise the Lord, Kabsat. What a great blessing. Kakabdito yung akan kanta, Kabsat. Remain standing, please, for the reading of God's Word and also in our opening prayer. Let's remain standing, Kabsat, and grab our Bibles. Before anything else, let's greet our pastor, Pastor June, Pastor Provi. Happy Father's Day po, Pastor. And also to our pastors, assistant pastors po, to our churches, Pastor Dennis and Pastor Ver. Happy Father's Day po. And all to our fathers this morning, happy Father's Day po sa ating lahat. And let's all open our Bibles and open with me in the book of Matthew, chapter 5. We will be reading verses 1 down to verse 16, Kakabsat. Page 1072 in your Pi Bibles. Matthew 5, verses 1 to 16, Kakabsat. If you're there, Kakabsat, please say aloud, Amen. Amen. Please read with me, Kakabsat. Chapter 5, verse 1, it says, And seeing the multitudes, He went up into a mountain, and when he was set, His disciples came unto Him. And He opened His mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under the foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that is in the house. Verse 16, Kakabsat, all together. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Let's pray, Kakabsat. Lord, we thank you for this message this morning nga nangigan ti Pastor Mia, Lord. Ket nagpindas, O Lord, nga digiti nga sursuro, O Lord, ket maisuro kanyami, ket kakastamit, O Lord,
may sa kadigiti pagyamanan mi ket iti panangisuro kanya mi ti pastor mi ket Lord kas ti binasa mi o Lord agserbi ko nga digiti nga sursuro ket agreflect iti biabiyag mi ket makita ko ma o Lord iti tao. Ket Lord, as we continue our services this morning, we are praying for our pastor for wisdom and strength o Lord nga mai padala naman o Lord iti sasaom nga hanlang iti bakara o Lord, but all throughout internationally kastamit kadigiti outreaches and churches mi apo. Ket Lord, we claim the victory and also our pintas nga anayas di programa mi tatak and kastamit ti programa iti biton malen iji paway Lord. Ket may your presence be upon us this morning, O Lord, as we continue our service today, O Lord, and may your name be glorified. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lester. You may now be seated, mga kapatid. Okay. Gusto kong batiin lang yung lahat ng mga nanonood sa Facebook ngayon. Magandang umaga at magandang hapon wherever you are around the world. Welcome to HBBC Worship Service. Meron tayong viewers from California, from Singapore, from Hawaii. Meron pa tayo from Florida na taga Santa Ilocos Sur. Okay, thank you for watching, Sir Rodolfo de Peralta. We also have folks watching from Madrid, Spain, from Milan, Italy, from Vancouver, Canada. Marami pong salamat sa inyo for watching. We also have from Seattle, Washington, from Cabagan, Isabela, Paway. Ito pa, nagtatrabaho siya sa Alorica. Okay? Salamat kaibigan. Ha? Cabagan, Isabela, Quirino Province. Kumusta kayo dyan mga taga Quirino? Bagak, Bataan. Ayan. Meron pa tayo from Abukay, Abra. From Magsingal, Ilocos Sur. Pero sabi niya, I am from Taguig City and my origin is Ilocos Sur. Makitkitak ni Pastor Provi, JMBBE. Kunan. Maraming salamat kapatid. Ha? At sa mga nanonood sa YouTube, magandang araw sa inyong lahat dyan. At ganun din sa mga banating kapatiran na kasama natin via Zoom sa araw na ito. Okay? Mga kapatid, are you aware na this week na po ang BHYC? Very good. Okay? We have, as of today, we are sending 137 delegates to the BHYC. Mayroon pang gustong magpahabol, pero sabi ko, the 3 buses can only accommodate 130. So if you would like na magpahabol pa, magko-commute na lang kayo papunta at pauwi. I have given you an ample time to register, pero you did not make up your mind. So the 137 delegates will go. Yung pong 130 ay sasakay sa bus. Yung 7 ay wala pang masakyan. Okay? Ewan ko, baka magbibisikleta na lang sila o anong kanilang sasakyan. But to all of you, 137 delegates, we will be departing the sanctuary at 6 o'clock p.m. Okay? Now, hear this announcement very clearly, all right? Before you come, you should have eaten your dinner. Bago kayo tumungo dito, dapat nag-dinner na kayo. We do not promise to give you dinner. In fact, yung pong pamasahe na 500 pesos per head, kung namamahalan po kayo, gusto kong sabihin sa inyo, 1/6 dapat yan. Ang bayad ng bus ay 60,000 each, plus 15,000 para makapasyal tayo sa Camp Benny sa Los Baños. Ang Camp Benny ay likuran lamang ng UP Los Baños. Okay? And that will be on Friday. So all in all, 75,000. 75,000 divided by 45 is around 1/6. Nung una, okay na ako na isang bus lang ang ating dadalhin pumunta ron. Because I know we spent a lot for the conference and for the anniversary. But I saw your desire and your interest to come.
And I have a great heart na pagkatapos ng ating BHYC, talagang aasikasuhin ko na tututukan ang ating youth ministry. If we want to have a long-term ministry, let's focus on the young people. Okay? Because the young people, 5 years from now, mga professionals na po yan. They are the liveliest, they should be the most lively people in the church. Naintindihan ko kung yung mga matatanda, inaantok-antok, mabagal gumalaw, at natutulala. Pero kung kayong mga kabataan, inaantok, natutulala, hindi ko naintindihan yon. Because you should be the most lively people in the church. Amen ba? So, yan. Kaya, nagpray ako, nagawan ng Panginoon ng paraan na maibaba natin ang contribution nyo sa fair. Namamahalan kayo sa 500? Sige. Subukan yung magpa-Manila, 500 lang ang pera nyo. Kahit nga gasolina, hindi pa kasya. Kaya wag niyong sabing mahal ang 500. Sa bagay, wala naman akong narinig. Pero inuunahan ko na. At number 2, para ma-appreciate nyo ang effort ng inyong pastor at ilang mga kapatiran, kaya't dalaang nga makapan kay JBHYC so that do not take your attendance at the BHYC for granted. Hindi yung pupunta kayo doon, matutulog lang sa quarters during session. Pupunta kayo ron. Pag uwi nyo, walang laman ang notebook nyo kundi pangalan ng dalaga o pangalan ng binata. Pupunta kayo ron. Pag uwi, wala man lang nangyari. Okay? Naintindihan nyo? So, you will contribute 500 pesos. So, yung 1,100, mga kapatid, ginawan po ng ating Panginoon ng paraan. Oh, pumalakpak naman kayo dyan. Oo. Subalit, yung sinabi kong ginawan ng Panginoon ng paraan, by faith po yun. Hanggang ngayon wala pa. Pero alam ko, ginawan niya na ng paraan. Eh, sino naman ang ginamit ng Panginoon, Pastor? Tayo. Wala pa ho kasi. Basta by faith ka ako, 500 na lang. Oh, bahala na ang Panginoon doon sa remaining 1 per head. Amen ba mga kapatid? Kaya kung kayo po ay natouch sa aking sinabi ngayon, kahit kayo nanonood sa Facebook, hindi man kayo young people, pero naniniwala kayo doon sa goal ng pastor na ito para sa mga young people natin sa HBBC mga kapatid, take part. Lalong-lalo na kung hindi kayo sasama. Yung mga hindi sasama, bigyan nyo na lang yung pamasahe nyo sa kanila. Amen? Okay. So, we will depart tonight at 6 p.m. Pastor, saan namin ipapadala? Just message us. Okay? Just message us. Or pwede kayong kumuha ng sobre mamaya at ilagay nyo doon, pangalan nyo, BHYC commitment. Lagay nyo yung amount. Okay? Whatever it be, 100 pesos, 500 pesos, gusto nyo 1 million di ba? Para dalawang linggo sila sa Manila. Yung iba dyan, first time mga kapatid. Nung last time kasi, sinama ko sila doon sa Manila Zoo and they were so happy. They met their uncles, aunties, and cousins there. You know? So, you should have eaten your dinner before coming to church. Maliwanag ba yon? Number 3, magdala kayo ng tumbler ninyo. You cannot afford to buy bottled water all the time. May libre namang tubig doon sa mga dispenser, kaya magdala lang kayo ng tumbler ninyo. Okay? Bring clothes, mga kapatid, na medyo kayang-kaya kayong protektahan sa lamig. Malamig talaga ang MBBE. As in. So, naka-long sleeves kayo. The list is long sleeve or long sleeve barong, mga kapatid. Or magdala kayo ng coat. Huwag kayong magpopolo lang, ha? Dapat naka-long sleeves kayo doon. Kung naka-polo man kayo, may coat pa rin kayo. Right? And bring clothes for swimming and basketball. Magsiswimming tayo sa hot spring. As in hot spring. Hindi po siya binuhusan ng mainit na tubig. Bukal po ito. Galing mismo sa ilalim ng lupa, mainit. Na-try ko po nung Merkules. Nag-swimming kami ron. At doon sa swimming pool, basketball swimming. Nagsiswimming na, nagba-basketball pa. Oo.
may team ako, may team si Pastor Abante, sabi ni Pastor BMA, okay, ito pag kami ay nag-ahead, lulusot kayo dito sa mga paa namin. 5 beses po ako lumusot sa kanya. Oo. Paano kasi hindi mo pwedeng bantayan eh. Pag nag-shoot, wala ka na magagawa. Shooter si Pastor BMA. Pero we are going to swim, at maglalaro ng basketball doon sa Camp Benny. Makikita nyo rin ang lahat doon. Kung gusto nyo, mag-shooting pa tayo. Kung may dala kayong pera extra, 500 pesos sa 10 bala. 500, 10 bala. Yun. Okay? At ang magagamit yung mga baril po roon, yung mga hindi po paltik, hindi po 22. Hindi rin 45. Ang mga baril na gagamitin doon, yung worth 4 million, mga ganun lang. Mga worth 5 million lang na mga baril. That would be a good time for you. Okay? And yung mga waiver, sino sa inyo ang nakakuha na ng kanyang waiver? Dapat may waiver po kayo, Pag wala pa, dalhin nyo doon, huwag kayong pupunta mamayang hapon na hindi pinirmahan ng magulang nyo yan. Your parents should sign that waiver and it's available at the reception area downstairs. Amen? At huwag sasakay sa bus ang hindi nagbayad ng 500 pesos bus at yung registration fee. Naunawaan ninyo? Lahat, Huwag sasakay sa bus ang hindi nagbayad ng bus at registration fee. Clear? Hello? Okay, sino ang nakabayad na? Ayon. Marami ang hindi pa nakabayad. Okay? Magbayad kayo na, mga kapatid. Huwag niyong ibayad yung offering nyo. Baka tayo parusahan ng Panginoon dyan sa daan. Yung offering nyo, huwag niyong ibabayad, Offering yan, tithes yan. Inulit ko, kung meron sa inyong hindi na makasama, you contribute. Bigay nyo na lang yung pamasahin nyo sa mga sasama. Okay? So, any question? Meron bang tanong? Wala? Okay. So, anong oras dapat kayo nandito mamayang hapon? Mali. Dapat nandito kayo ng 5 o'clock. 6 o'clock yung departure. Ang arrival, 5 o'clock. By the way, adults, I need you to join me in the service in Batak mamayang hapon. Yung Sunday school about Father, ang preaching ko about Father, ang preaching ko rin mamaya is about Father. 3 mensahe binigay ng Panginoon sa akin yan. Okay? So, let's have a service this afternoon in Batak. Magsisimula tayo ng 2:45. We'll end at exactly 4 p.m. 1 preaching lang tayo ron. Okay? So, we'll see you there. Alright? So, I think wala na. But, bago tayo mag-welcome, panoorin muna natin itong short film, mga kapatid. Bira, short film. Na ginawa ng ating AV at ilang mga kapatid about Father's Day. Anak, kapag nasa 8 gulang ka na, tuturuan kita. Daddy, ako din. Oo naman anak. Daddy, sino po ba nagturo sa inyo mag-drive? Tinuruan ako ng lolo ninyo mga anak. Aside from driving, Daddy, ano pa po ang itinuro ni Lolo sa inyo? Alam ninyo mga anak, lahat ng itinuturo ko sa inyo ay napag-aralin ko din sa inyong mga lolo. Kaya ngayon, lahat ng ngayon ay itinuturo ko din sa inyo. Narinig mo bang sinabi ko anak? Ang pagiging ama ay tila isang biyahe, isang paglalakbay na mahaba at maraming liko. Ang daan ay puno ng mga pagsubok at tagumpay. Ito ay para sa mga matatapang. Dahil ang pagiging ama ay sinusubok ng determinasyon. Kaya mo bang tanggapin itong hamon? Ang gantimpala ay walang kapantay. Ikaw ang kanilang pastol. Wow, ang ganda.
Alam nyo ba, lahat ng mga nakikita natin ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ang makipot na daan ay hindi madaling matagpuan. Naghihintay sa iyong mga anak ang mga hadlang. Kaya kailangan nila ng isang gabay upang daanan ang mapanghamong teritoryong ito. Ikaw ang kanilang binuno. May labanan sa kanilang mga puso. Mga kasinungalingan na sumusugat sa kanila. May mga naririnig silang iba. May mga nararamdamang kailangan mong unawain. Bigyan sila ng mga kasangkapan na kailangan upang labanan ang hamak na digmaang ito. Hangad nila ang tunay na hilaga. Sa bawat pagkakataon, ituro at higit na ipunawa sa kanilang ebanghelyo. Lord God, maraming salamat po sa pagpapala na nakahain sa amin ngayong araw na ito. Sana po ay bigyan mo ito ng iyong biyaya at naway magbigay sa amin ng kalakasan. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Daddy. Yeah. May mga sarili silang pasya na nakakapanghina sa iyong loob. Manatili kang matatag. Magpakalakas ka ng loob, bagaman maaaring magkaligaw-ligaw sila. Daddy! Ate! Daddy! Daddy! Ate! Daddy! Hanapin sila hanggang mayroong araw na tinatawag na ngayon. Nasaan yung kapatid mo? Hindi ko po alam. Ala, tara hanapin natin. Ikaw ang kanilang ilaw Kasama habang ka, sila ay naglalakad sa landas kung saan matatagpuan ang tunay na buhay. Bunso! Bunso! Iligtas sila gamit ang biyaya ng Panginoon at ipakita ang iyong ilaw upang magbigay liwanag sa kanilang daan. Daddy! I thought I lost my toy car, Daddy! Then I saw it in my pocket. This was your gift when I was a child. Dapat mong unawain ito. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa bagay na yan. Basta, huwag mo nang ulitin ha. Opo, Dad. Bagaman maaaring pakiramdam mong nag-iisa ka sa paglalakbay na ito. Hindi ka nag-iisa. Mayroon ka ding mabuting pastor na alam ang landas na inilaan sa harap mo at siya ay magtataguyod sa iyo. Happy Father's Day! Dawatek man amin nga ama nga tumakder kat agpasango ditoy tapnon ti kasta kat padayawan tayo digiti nga amma kakabsat. All fathers come and introduce yourself to us. Kahit po wala tayong anak pero tayo ay may asawa, we still invite you to come sapagkat one way or the other ikaw ay tatay ng ilang mga kabataan dito sa ating church. Okay? So we'd like for you to come. Amen. Yan. Oho. Digiti natataraki, iti 1970s, 1980s. Sige, prepare the microphone. Okay? Unahin natin sa lawag dahil nakapwesto na sila. Lawag, and then Dingras, and then we'll go to, sino pa yung nandyan? Pasukin, nag-acknowledge na yata ang Pasukin. Okay. Australia will be next, so we'll start with Lawag, Dingras, and Australia.
Ready na yung lawag? Okay, tell us your name. Naganyo, kan manut putut yo. Good morning, Pastor. I'm Alex Piedad from Paway and anak iti talong anak. And may sa titi Pastor by Kadaspi. Amen. Morning, Pastor Jung. Good morning, Pastor Provi. Happy Father's Day po sa ating lahat ng mga fathers. Brother JP, Diego, father of two. Hopefully and prayerfully naman na yun ang Happy Father's Day, Pastor June, Pastor Proby, kanaming ama, Brother Enan from San Blas, at ating may isang anak, and my loving wife, May. Thank you. Siyak ni Brother Joel Abiba, nga nabdan iti talong nga anak. Happy Father's Day, Pastor Proby, Pastor June. Happy Fathers to all the fathers. Siyak ni Brother Alan Apalis, I have 3 kids. Amen. Brother Ryan Kakalpo, father of one. Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama. Brother Eric po, Happy Father's Day, kakabsat. Ngayon, patak ng ama, nadanak mo iti doang anak. Brother Luni Vea po, Happy Father's Day to all fathers, and Happy Grandfather's Day also to my fellow lolo. Tenabuya tayo tatay kakabsat ke tilugan dagat inuba. So nga inuba nakmutan. Brother Justin po, praying po to have baby soon po. Amen. Brother Conrad po, Happy Father's Day po, Pastor, and all the fathers po na danti dong anak. Amen. Yan po ang ating mga tatay sa HBBC Lawag City. Palakpakan natin. Okay. Stay where you are, mga tatay. Isunod natin ang dingras. Good morning, Pastor, our patriarch, Pastor June, our senior pastor, Pastor Proby, and the assistant pastors, Senior Pastor Bar and Pastor Dennis, and all the preachers of the Hosanna Bible Baptist Church. I'm Brother Sani of Dingras, has 6 kids, and that's all. Happy Father's Day. Brother Ray Agonoy po, father of 3. Happy Father's Day po sa lahat. Amen. Happy Father's Day, Pastor June. Happy Father's Day, Pastor Provi. Yaman mi ti pribilehyo nga makipag-part iti HBBC, praying for fruit of the womb, Pastor. Amen. Thank you. Yan ang mga tatay natin sa Dingras. Okay. Sunod natin ang Australia. HBBC Australia. Wow, dami natin mga tatay sa Australia. Okay, go ahead. Brother Nelson Ikat, isang anak pa lang po. Next. Brother Michael De Los Santos, may isa po akong anak, si Akairi, and the other one is coming soon po. Brother Nelio po, Happy Father's Day po, pastors and all fathers. Soon to be father po. Amen. Good morning, Pastor. Happy Father's Day po sa lahat. Brother Noel po, one son. Amen. Good morning, everyone. Happy Father's Day po sa inyong lahat. I'm Brother Aldrich, father of 2, by the grace of God. I would like to take this opportunity as well, magpasalamat po sa inyong mga prayers towards my family po. To God be the glory. Amen. Congratulations to Aldrich and Irma. Ayan po, pinaraburan mo ng ti Apo Iso dati may sanga baby. Praise the Lord.
Good morning po, Pastor June, Pastor Pruby. Happy Father's Day po sa inyo po, Pastor, and to all our assistant pastors, preachers, and coordinators po. Happy Father's Day po as well. Brother Dexter po, father of Shiloh po, Pastor. Thank you po. Amen. Yung mga tatay natin sa Australia, Happy Father's Day sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you. Okay? Ngayon, dumako naman tayo dito sa main sanctuary. Kitang-kita naman sa mukha ng mga tatay na excited 20 years ago. Amen. Medyo nag-expire na yata yung excitement natin. Okay, simulan natin. Go ahead. Happy Fathers kanya to nga ama siyak ni Brother Jeremy Ramos kadanti upatan na. Good morning, Pastor June, Pastor Proby, and to Pastor Ver, Pastor Dennis. Thank you. Good morning, Kakabsat. I'm Brother Glenn, taga Batak Paway. Thank you for this opportunity. Praying for God's miracle. By God's grace. Thank you po, Pastor. Nagasat ti besa nga ama, nga nagtali na itidalan, nagiti na dangkes. Sana nagtakder, uno sana magnay itidalan na hindi na dangkes, kenhana nagtali na iti dalan na iti malagbasol. Kenhana nagtugaw, iti tugaw na iti malagsabsabrak. Ngem, ti pakaragsagan na dahi tilinteg ni Jehovah. Tilinteg na, mutek-tekan lang to, itel daw garabi. Kat kaslan dumaysang kayo, nga na imula iti sibay. Tagdi ayos yan na rin. Kat ipaltuad na, tibungan na, karbengan na. Kat itibulong na to, santo pulos sa malaylay. Kat amin to nga ramin na, rubang nga ito. Kablaawan kayo, padang ama, dating iglesia. Nag-yutay ko na ni Brother Edward Tatay. Di Mother's Day, han nga naraksak. Tawan ni Mother na. Ti ko nakbot katakan yung Mother. Ngawan ti asawa yung, makita yung tata, challenge ka na kayo. Kan ibilang na kayo mat nga asawa ito yung iglesia. Hasta mo nagiti young people, no one nagiti fathers yo, makita yo, challenge mo ka na kayo. Nga waste nyo ida, nga makipagmemesa, magserbiti apo, kat ibilang na kayo nga anak iti dito nga iglesia. Thank you. Happy Father's Day. Brother Romel Cajente, ni asawa ko ni Sis Alona, and this is my first year nga awan gritak nga father itatay Jubalay. And I praise God, tadamot, Father ko langit. And happy Father's Day, Pastor June, Pastor Proby. Adaan kam ti may isang ubing, kan di ti may isang naka-add to cart, pero wala pang tracking number. Good morning, Kakabsat. Brother Fernan, adaan ti talong anak. Brother Hobby po, at may 3 anak po. Di magabigat tayo aming kakabsat, siyak mat ni Tata Yenteng. Nagtawenan iti 65. Isang tuladan dak anak ko. Saan kung mga mapukaw tirig tayo, naskit kay kumay iti espiritu, ngagserbi iti apo. Adan nakmet iti walungan naktum na iti duwan. Parabor ti apo. May isang asawa, ada jelikod. Good morning po sa ating lahat. I'm Brother Roldan, husband of Sister Shine. Prayerfully, dan tumati baby niya. Thank you. Jacob Socho, Victor Kakal, ada anak may titalungan na. Good morning, Kakabsat. I'm Brother Anjibik Amigo at Dani ti talungan anak. Happy Father's Day. Happy Father's Day to all mga fathers. Brother Danny, damo impayawan ti Apo. Brother Daniel. Brother Ian Peralta po, a father of 2. Siyak ni Brother Janel, Danny, talungan na po.
Thank you very much Apo kada kayo aming papaders. Happy Father's Day, Pastor. Happy Father's Day. Siyak ni Ray Parico kakabsat nga nadanak ti talo nga anak ken may isang nalapsat nga bakal. Happy Father's Day, Pastor June, Pastor Proby, sakmat ni Brother Roy Banatasa, adong kaanakan kakabsat. Happy Father's Day, kap. Sakmat ni Jacobo Padre at Dante Talungan. Good morning, Pastor. Sakmat ni Brother Dino Asidera at daniti Talungan. Ken may isang balasang. Baliw patagawsat. Baga bigati kapsa, siyak ni Benedicto Seret, handaan matititalungan na. A blessed Happy Father's Day, Pastor John, Pastor Proby. Gan kada kayo amin nga ama, nga nasisileng tu ulo na kanha nga nasisileng. Happy Father's Day. I'm Brother Adrian Gorospe, a blessed with 5 children, 4 boys, 1 girl. Bagat amin, siya ki Brother Dante, dan di talong anak. Sana, awang pa apo ko na, 56 kung kakapsat ko, sakit dari tumtumang kumatan. Tanga minunod, dumagot, dukas tinga pa nagtutudo, puro sipod, di pagani bagat kanya. Sipod pa nagtutudo, puro balatong. Happy Father's Day. Sakmat ni Brother Joel at kantitalungan lang. Happy Father's Day, Pastor John, Pastor Proby. I'm James Madariaga. Kasawa kat ni Rebecca. Ang anak mo ti 9 nga apokos. Brother Jerry Gamya po. Happy Father's Soul, Father. I have 5 children and 5 children. Siyak ni Anel, amigo. At damit, anak ko, kung 5 nga lalaki. Amen. Siyakmet ni Arsenio Lagadon, adam may titidwang anak na babae. Thank you. I'm Brother Dave Madariaga. Siya asawa ni Sister Pam. We have 4 kids. Siyak ni Good Brother morning. Alfredo. Adak muti 2 nga anak. Good morning, Kapsat. Siyak ni Brother Elmer Fernandez at talungan na po. Siyak ni Anselmo Ventura na dalak mati talungan nak. Brother Rex Asidera, dang kami mati 4 nga anak. Brother Ryan Kakabsat, at anak ti may isa nga anak ken 4 nga asawa. 4 nga anak ken may isa nga asawa. To my children, amazing kids, and to my wonderful wife, I want you to know that you are my life and my death, my strength and my weakness. And I want the whole world to know that you are my greatest achievement. To God be the glory. Sister Vanji, saganam tayo gwapo len. Good morning, Siak ni Robert Robin of Sarat. I have 2 kids and 2 apos. Siakmat ni Brother Erwin Amigo at anak mo ti 2 nga anak. Brother Junal Tungpalan, Dante 2 nga anak. Hello. Pastor June, 2 nga anak. Pastor Proby, Preacher Glenn, kan kastamat ka ni Charity. Amen. Praise the Lord. Okay. Yours truly, we are blessed with Kirk, Catherine, and Keon. To God be the glory. All right. Tignan nga natin yung mga nasa pasukin. Let me see. Our fathers in pasukin. Okay, pasukin. Nandiyan ba sila? Amen.
in-instruct ko si Pastor Ver, sabi ko, just acknowledge the Father doon sa church at ganun din sa Claveria. Digide kakabsat ni Claveria. Okay, nag-stick. Lasam, yung mga taga-Lasam, Happy Father's Day. Ayan, sige, please give them a chance. At isunod natin yung mga nasa Zoom na fathers, okay? Unahin natin sa California. Just go ahead and open mamaya and then we'll acknowledge you. That is HBBC Lasam. Di anak ko, ang isa sa babae. Hindi ko na sige, basta ka na. Sige. Siya ni ay Andres ako, nagalasam, at anak italo nga putot, kabkablaawak amin nga ama ti HBBC, si buong kungan ako, Happy Father's Day. Good morning. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin. Sige, go ahead. We also have fathers joining on Zoom. Go ahead, California. Good morning, pastors and brethren. Syakmet ni Brother Renato Castillo na danak iti may isang anak, iso ni Sister Cleo Elaine. Happy Father's Day to everyone. Thank you. Amen. Thank you very much. Sino pa? Okay. Oh, Lasam. Ay, Apari. Okay, Apari. Go ahead. Amen. Madi makita ni Ma'am Evelyn J. Kwan, pag pindutan ti mic na. Oo. Ayan, sige. Awa, namangag. Okay. Di bale. Maraming salamat ha. Happy Father's Day sa inyo dyan. Meron pa ba? Meron pa ba tayong father dyan sa Zoom? Or husband? Sige. Ayan. Hindi niya mahanap. Teka. Hello. Ayan, yan. Sige, sige. Hello. Loud and clear? Hello. Clear and loud. Happy Father's Day po, Pastor June, Pastor Proby, and to all the HBBC preachers. I am Rogin Calillo with the blessed daughter, Jean Raika Calillo. Amen. Okay. Next. Wala na? Cyrus, South Korea. Go ahead. Father's Day, Pastor John. Happy Father's Day, Pastor Proby. Kanya nyo amin kakapsat. Siya ni Brother Cyrus, praying for 5 kids. Nandito ba yung misis mo? Asan ka? Ano ba, nandito ka? Wala? Okay. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mga tatay. Okay. Bago tayo panalangin ng ating patriarch, our beloved Pastor June, we would like all fathers on the occasion of the Father's Day here at HBBC, June 16, 2024, to give you a souvenir mug. Ito, pagkapyan. Pagikabilan ni Tito Dante tay digo, ti balatong na. Pagtakal na balatong. Okay? Ayan. We have 93 fathers. We have 35 here in Bacara, 15 in Claveria, 10 in Lawag, 15 in Pasukin, 3 in Dingras, 4 from Lasam, 6 in Australia, 2 in Apari, at meron pa tayong 3
sa Zoom. Okay, sige. Bigyan natin sila ng mag. Deta kakabsat, agka-fellowship tayo to, Bishop Presidents, itugot yun to deta pagkapyan yaw. Ha? We'll schedule a time pagkatapos ng BHYC. Mag-Fathers Fellowship tayo sa Bishop Residence at dalhin nyo yan for coffee fellowship. Okay ba? Very good. Okay. So ipanalangin ngayon tayo ng ating mahal na Patriarch, Pastor June. Gracious God and Heavenly Father, we're so thankful that today we celebrate Father's Day 2024. We ask, dear Lord, that you continue to strengthen us, and one and for all, we join together and say, as for me and my house, we will serve the Lord. Please continue to strengthen us, and continue, Lord, to give us your grace that we could lead our families in serving our God in many different ways. All over our ministries, all over the world, and those that are in the Zoom, we ask that you continue to give us the wisdom to live a life pleasing into your eyes. Surround us with your love. And Lord, help us to leave a legacy to our families, friends, relatives, that serving God is the most important thing into our life. Amen. Help us to nourish and nurture our children, especially to the younger fathers, that they could see the result of bringing up their children. Thank you for your love and faithfulness. Thank you, Lord, for our senior pastor that you are using to build up HBBC now and in the future. Continue to guide us, bless him, protect him, keep him safe and his family, and all of us today. Thank you, Lord, that once and for all, you had made us fathers to our families and to our children. Surround us with your love. Continue to protect us and continue to bless our next service. In Jesus' name, amen. Okay, stay where you are. Thank you so much, Pastor June. Palakpakan natin si Pastor June. Siya po ang ating patriarch. Pag sinabing patriarch, father in faith. Amen? Okay, let's take a picture on this occasion sa HBBC. Ayan. Sige, taas natin yung mga mag. Ganyan. Alright. AV, mag-screenshot na rin kayo, ha? Alright. Okay, thank you very much. Happy Father's Day sa inyong lahat. Thank you, thank you. Amen. Amen. Praise the Lord. Before we give our tithes and offering, let's sing one song. May I request everyone to please stand and let us sing, "Thank you, Lord, for your blessings on me." Wow. Amen. Napakagandang awit po yan, ha? Awitin natin ng malakas at masigla. Amen. Ready now. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, these clothes they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. Lord, I have you. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got good place to
to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. Pasalamat ako sa Panginoon, sa mga kapatiran na bagamat hindi po natin sila laging nakakasama dito sa ating main sanctuary. Pero hindi po nila nakakaligtaan na ibigay ang kanilang tithes and offerings sa Panginoon. Kaya nais kong i-acknowledge that we have tithes and offerings that are coming from Australia. Meron pang commitment na ibinigay para sa ating aircon from Australia as well. Also tithes and offering from Hong Kong, mga kapatid. God continue to bless you. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, Ama, marami pong salamat sa opportunity at pribilehyo na pwede ka naming pasalamatan sa pamamagitan ng pagbibigay kaloob ng aming mga tithes and offerings. Para sa amin ito ay isang maliit pa lamang na aming pagpapasalamat sa iyo, pagkilala sa iyong kabutihan, sa kaligtasan na ibinigay mo sa lahat ng provisions ng aming mga pangangailangan. Hiningi ko, O Diyos, that all of us would give from a cheerful heart, a thankful heart today. I ask, dear God, that you continue to bless ang aking panalangin. Kagaya po kagabi, mag-raise po kayo ng mga Christian, godly, believer, millionaires, Panginoon, sa HBBC, sapagkat po nakikita ko na marami at malaki pa ang gusto nyo pong trabahuin sa mamagitan ng aming ministeryo. Kaya't Panginoong Diyos, kung mamarapatin po ninyo, please raise millionaire givers in our church, dear Lord. Well, I pray na hindi lang po doon sa mga millionaire givers, but each and every one of us, equally, we would sacrifice and do our part for the ministry. Thank you for providing the needs. Panalangin ko po na patuloy niyong i-provide ang pangangailangan ng aming BHYC delegates, Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray, amen. You may be seated. God bless you as you give. Go ahead, orchestra.
Okay, let's sing one more song. Mga kapatid, tumayo tayong lahat. Alright, let's sing, I'm a child of the King. I'm a child of the King. Okay, this is a wonderful song. I'm a child of the King. My Father is rich in houses and lands. He holdeth the wealth. Di mo alam to? Yung isa. Ano ba yung isa? Yung I'm so glad I'm a part of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Joint heirs with Jesus as we travel this side. For my part of the family of God. Third verse. You will notice we say, brother, sister, round here. It's because we're a family, and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in its victory. In this family so dear. Chorus now. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Joint heirs with Jesus as we travel this side. For my part of the family of God. Okay, you may be seated now. The kids has a presentation for our fathers. Hello. Today, as we honor Father's Day, we recognize the love and guidance that fathers provide. This day is not only a celebration for earthly fathers, but also a reflection of the unconditional love and fatherly care that our Heavenly Father extends to each of us. The song that we're going to sing expresses the deep connection and blessings of being a child of a loving God. Just as earthly fathers strive to teach, protect, and love their children, our Heavenly Father offers us His light and love, guiding us through every moment of our life. Let us remember and appreciate the fathers and father figures who have shaped our lives with their wisdom and love, and let us also reflect on the eternal blessings of being part of God's family. It's impossible to say everything it means to me to be a child of
His love when He died to save us all. I know that through the grace He gives all my life, for I know truly am inside. For it means everything to me to be His child. To be His child. To be His Give your cards na. Bigyan mo na yung cards mo kay Papa. Dali, dali, dali. Bigyan mo na yung cards. Catherine, bigyan mo kay Daddy. The Philippines has witnessed many champions, those who've given all for some great cause, those who saw the need and fearlessly stand tall, heroes who step forward to answer duty's call. Courage, strength, and bravery have been our stay. Patriots and soldiers standing strong. But there's a noble one, a faithful, loving man, hero to the family, a pillar of this land. A home needs a hero. A home needs a godly man. One to lead his family and stand for what is right. A dad to teach his children, a man to love his wife. A hero in every home. The Philippines calls out today for champions, those who will give all for this great cause. Men who see the need and fearlessly stand tall. Fathers to step forward to answer to this call. Little boys and girls are reaching out today, looking for a hero of their own. Is there a noble one, a faithful, loving man, who will be their hero, reaching out to
to teach his children, a man to love his flock, a hero in every home. Fathers, say unto thee, offer up your lives, seek the Lord for wisdom, trust him as your guide, cast down every idol, O man of God, arise. The home needs a hero. The home needs a godly man. One to lead his family and stand for what is right. A dad to teach his children, a man to love his flock, a hero in every home. A home needs a godly man. Thank you so much, choir, for that wonderful, inspiring, encouraging, comforting, and challenging song. The song in itself is already a message to us. Amen? Thank you to my kids for this gift at yung kanilang gift sa kanilang grandpa. Okay, tanggalin ko lang muna. Medyo nakikiliti ako rito. But thank you so much. Amen. Oh, to God be the glory for that. I hope every dad has a copy of this. I have a hero. I call him Dad. What a blessing. Dads, we are the heroes in our homes. Amen? Tayo po yan. Tayo po yan. Okay? Bago po ako magbahagi ng mensahe ng Panginoon sa okasyon ng ating Father's Day, gusto ko lang tawagin ang aking panganay na anak na si Kuya Kirk. Kuya Kirk, I want you to come upstage. All right? This is Kuya Kirk. All right? He is the kuya of many children of our kids in the HBBC. This coming Sunday, starting this coming Sunday, mga kapatid, we will be starting a junior church. So doon po sa baba, mayroon tayong Sunday school para sa mga elementary kids. And today, with the blessing of the Lord, we are appointing, or I am appointing, Kuya Kirk Ezra Cadelinia to help facilitate and direct our junior church. And all of you say, Kuya Kirk is, how old are you? 11. Okay, Kuya Kirk is 11 years old. I started preaching when I was 14 years old. He will be starting to preach at age 11. Siya po ang magiging preacher natin sa ating junior church. Papagawan po siya ng kanyang lolo, si Papa Old, ng pulpito. Amen pa? Ayon. Kaya yung isinabit mo na, kita mo yon, yung sinabit mo na pera doon sa neck ni Papa Old, papagawang kanya ng pulpito. Okay? Sigurado po, basta si Pastor John, 1 day, 2 days, tapos na yan. Kaya this coming Sunday, may pulpito na si Preacher Kirk. Okay. Sabi ko sa kanya, anak, if those kids in church can recite 10 verses, I challenge you to recite 20 verses. If they can recite 20 verses, I challenge you to recite 50 verses. As a leader, you must always go ahead of those people you lead.
Okay? Kaya panalangin po ninyo si Kuya Kirk, sana po ay lumaki pa na maging responsable sa gawain ng Panginoon. Amen? Okay, I'd like my wife to come and I'd like for us to stand together and let us pray for Kuya Kirk. Manalangin po tayo. Alam nyo, dito po siya magsisimula. I started with kids. Alam nyo ba yon? Turo ako sa mga bata, Good News Club ako sa mga bata. Doon po ako nagsimula. At ako naniniwala na itong batang ito ay gagamitin ng Panginoon. Kaya as early as his age right now, nais po namin na siya po ay ma-expose na sa pagtuturo ng mga bata. Okay? Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. And today, as I lay my hands on Kirk, Panginoon, to be one of those who will help lead, direct, and facilitate our junior church, a ministry of the HBBC, dear God, as my father has laid hands on me and prayed for the Lord's blessing upon my life, I pray for your blessing upon his life, dear Lord, na sana po ay lumaki siya na may takot sa Diyos, may malalim na pagkilala kay Kristo Jesus at maging sensitibo sa banal na Espiritu. Magkaroon po ng conviction, kagaya ng kanyang lolo at tatay. Magkaroon po ng compassion, gaya ng kanyang lolo, mga lolo at ang kanyang tatay, Panginoon. Thank you so much. I know that his Papa Old here and Daddy Old in Isabela are praying so fervently for him. We pray, we dedicate him to you, dear Lord, starting on Sunday. He will be our teacher and preacher in the junior church. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, anak. Pakibigyan ng microphone si Pastor June at ipag-pray niya rin si Kuya Kirk. Yan. Hello. Father God, we thank you so much for today. In the occasion of Father's Day, it's a memorable day that his dad, Pastor Pruby, is Lord dedicating Kirk to lead in the children's department, children's church, kids church. And Lord, I pray that you use him mightily. This will be a great experience for him. And Lord, I know that you had given him to have a vision to become a preacher. And Lord, at his early age, we will help him, nurture him, and surround him with love and prayer so that, Lord, he could fulfill at his young age your calling into his life. We are dedicating him to you today for your glory and honor. Bless Pastor Pruby and Ma'am Kay as they continue to nurture the other children for Catherine and Keon. And all the whole church, I pray that all of us, united together as a team, to Lord, continue to pray for the pastor's family, that you will continue to use them mightily for your honor and glory. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Thank you, Pa. You go and embrace Papa. Okay? Nakatayo na po tayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 8. Kanina po sa Sunday School, Luke chapter 15. And we spoke about the prodigal's father. Today, in Luke chapter 8, verses 40 to 56, I'm going to speak to you about a great father. A great father. Luke chapter 8, 40 down to verse number 56. And I need you to read with me responsibly. I'll read verse 40 and you read verse 41. And it came to pass that when Jesus was returned, the people gladly received him, for they were all waiting for him. For he had only one daughter, about 12 years of age, and she lay a-dying. But as he went, the people thronged him.
came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. And Jesus said, "Somebody had touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." Amen. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace." Okay? But when Jesus heard it, he answered him, saying, "Fear not, believe only, and she shall be made whole." And all wept and bewailed her. But he said, "Weep not, she is not dead, but sleepeth." And he put them all out and took her by the hand and called, saying, "Maid, arise." And her parents were astonished, but he charged them that they should tell no man what was done. Siguro po habang binabasa natin yung passage, ay naunawaan po nyo yung flow o takbo ng kwento. May isang leader of the synagogue. Ito po isang prominente at mayaman. May anak po siya, 12 years nang may sakit. At maraming taon na pala na may sakit. And he heard that Jesus was coming to town. So he wanted to go to Jesus and refer or present the case of her daughter to the Lord. At habang siya'y patungo, the crowd thronged, sabi ng Bible. At habang nagpuntahan ang mga tao, may isang babae na meron po siyang sakit. 12 years na rin po. Dumudugo. And she touched the Lord. At sabi ng Panginoon, "Who touched me?" Sabi ng mga disipulo, "Panginoon, sa dami pa naman ng tao, mararamdaman po pa kung sino who touched you." Sabi niya, I felt that a virtue was gone from me. In other words, somebody availed of that power in me. That faith availed my power. And, Jesus turned to the woman and said, "Thy faith hath made thee whole." Pagkatapos po ng miracle na ito, lumapit yung mga tao doon kay Jairus. At sabi sa kanya, "Sir Jairus, wag mo nang gambalahin ang Panginoon, sapagkat patay na ang iyong anak." Narinig ng Panginoon at sinabi niya kay Jairus, "Huwag kang matakot, hindi patay ang anak mo, natutulog lang." Dumako ang Panginoon sa bahay ni Jairus, doon sa kwarto ng batang ito, at sinabi ng Panginoon, "Maid, arise." Bumangon po ang bata mula sa patay. On the occasion of Father's Day, I'd like for us to center our focus. Of course, the central figure here is the Lord Jesus Christ. But on the occasion of the Father's Day, gusto ko pong tignan natin yung qualities ni Jairus. Jairus, a great father. Heavenly Father, thank you for showing to us how wonderful you are through our message today. One way or the other, we are all prodigals. But what a wonderful blessing to have a father like you, approachable and affectionate. Lord, today we will study the life of Jairus, a father of a daughter who died while Jesus Christ would go and heal that daughter. Tulungan po ninyo kami na maintindihan namin ang katotohanan sa passage na ito. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated.
Jairus, a great father. Habang nakikinig po ako doon sa kanta ng choir kanina, sabi ko, Lord, salamat. Tumpak itong sinasabi ng choir doon sa aking introduction. Because men, the world regard as great. Yung pong mga kino-consider na dakila ayon sa mata ng mundong ito are kings who have kept the peace or conquered territories. Sila po yung mga magigiting na pinangunahan ang bansa na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kalayaan, and they were able to conquer or possess or extend their territories. These men are considered great. Kaya nga, tinitignan ng marami, the late Tatay Marcos is a great man because he had kept the peace or conquered territories. Men the world regard as great are generals who have been great leaders in battle. These generals were unafraid. Wala pong takot na hinarap ang mga labanan at ipinaglaban ang katwiran, ang bansa at ang mga tao. These men are great. They are called heroes. Men the world regard as great also are athletes who have thrilled the spectators. Like Michael Jordan, great Michael Jordan. Great Luka. Oh, Dallas po tayo, pasensya na kayo. Kahit 3-0, may pag-asa pa hanggat hindi nagfo-4-0. And like, Tiger Woods, great man. Men like Manny Pacquiao, great men. It thrilled the spectators, mga kapatid. Sabi nila, these are great men. However, if you look from God's viewpoint, the view from God above, pagmula sa Panginoong Diyos, manggagaling ang salitang dakila ay ito po. The view from God above are men who have come to faith in Christ. Ang dakila sa harapan ng Diyos ay ang mga kalalakihan na lumapit sa Panginoon Hesukristo by faith. They are men who have been faithful to their wives. These are great men in the sight of God. Today, our trend, the world, is trying to diminish loyalty, faithfulness of husband to their wives. I do not care how great they may be as kings or as generals or as athletes, but to God, the great man is a man, a husband who is faithful to his wife. A man who will keep his covenant and commitment, the promise he made at the altar when he said to his wife, till death do us part. At ang lalaking yan, paninindigan niya hanggang kamatayan. Mamahalin niya ang kanyang asawa. Nag-iisang asawa. That's a great man. Men who did not only come to faith in Christ, men who have been faithful to their wives, but also men who have been examples to their children. Men who may not be necessarily rich, who may not be able to buy everything that their children wanted, but fathers who have been good examples to their children. Yan pong tatlong yan, ang napakahalagang ingredients ng isang dakilang ama sa harapan ng Diyos. Kung sa mata ng tao, malamang maliit ang tingin nila sa atin. Subalit, kung tayo po ay lumapit kay Kristo ng may pananampalataya at sinunod natin ang sinabi ng Diyos na mahalin ang ating asawa at maging tapat hanggang kamatayan, at tayo ay tumayo bilang ehemplo sa ating mga anak, sang-ayon din sa sinabi ng Diyos. Maliit man tayo sa harapan ng marami, pero sa mata ng Diyos, tayo po ay dakila. At ang aking panalangin,
na kayong mga incoming to be na mga husbands, mga lalaki, mga men na magiging husbands, sana po ito ang inyong pangarapin. Now, why Jairus should be regarded as a great father? Bakit kaya si Jairus ay ating pwedeng tawagin na isang dakilang ama? Una po, gusto kong pansinin niyo ang verse number 41. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come to his house. First of all, I believe Jairus was a great father because he did the greatest thing a father can do. He did the greatest thing that a father can do. Now, let me ask you today, what would be the greatest thing that you can do as a father? Na pag ginawa mo ito, ang laki ng impact sa buhay mo. Ibang klase ang impact sa family mo. Ibang klase ang magiging blessing ng Panginoon sa iyo. Ibang klase ang magiging influence mo, hindi lang sa anak mo, kundi sa iyong mga magiging apo. What would be that one single thing that you could do that would add so much value to your life and increase so much value to your children and children's children? What would that one thing be? It is not to be able to finish college, though it will help. It is not to be able to just provide financially for your children, though it is your responsibility to provide financially for your family. But the greatest thing that every father can do, na pag ginawa mo ito, napakalaki ang impact na gagawin niya sa ating buhay at sa ating pamilya. That is to come to Jesus just like Jairus did. Jairus was a ruler in the synagogue. But that did not make him a great man. Most men today are competing for position. At akala nila pag nakaposisyon ng kapitan, pag nakaposisyon ng chairman, nakaposisyon na boss, they feel that they are great. No, my friend. What made Jairus great was not because he was a ruler of the synagogue, because even though he was a ruler of the synagogue, he realized he needed Jesus. He was a leader among his people. Tatandaan po natin, merong ganong natural, human nature ng bawat lalaki na maging leader. Na ikaw ay ano tawag dito? They look up to you. Kaya nga pagka minsan mapansin mo, may mga medyo matatanda na, marami na experience. Pag pumasok sa isang lugar, he wanted to make everybody feel that, hey, I have a stature here. Parang ang hirap mong paupuin kung saan dapat umupo. Sapagkat feeling niya sa kanyang sarili, I'm great. Well, why do you think you are great? Are you great because you have many children? Are you great because nahalal ka na barangay chairman ng barangay mo? Are you great sapagkat ikaw ay nahalal na presidente ng Sanhera? At dahil naging presidente ka, parang, may konting yabang. People should know. I lead a group of people. Is that the thing that makes us great? Mga kapatid, I tell you from the Word of God today, here is a man, a ruler of the synagogue, a leader of his own people, but he came to Jesus and he fell at Jesus' feet. That made him great. Alam niyo kung paano siya lumapit sa Panginoon? He came humbly.
nagpakumbaba sa Panginoon. Hanggat hindi ka nagpapakumbaba sa Panginoon, hindi ka makakadagdag ng totoong value sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Palagi kong sinasabi na ang buhay ng tao, kahit gaano pa karami ang meron ka, kahit gaano pa kataas ang tungkulin mo, kahit gaano pa katayog ang pangarap mo at edukasyon na naabot mo, ang lahat po yan ay pawang puro zero lamang. Not until you come to Jesus Christ, and however, saan man sa zero na ito, ilagay mo ang Panginoon, suddenly, kung saan mo ilalagay ang one sa unahan, mga kapatid, ng mga zerong yan, that zero has a value. Itong zero na ito, pag nilagay ko yung one sa unahan, nagiging 10 yung zero na yon. Dagdagan ko pa ng zero, ilagay ko yung zero sa unahan, nagiging 100 yung dalawang zeros na yon. Pero pag tinanggal ko yung 1, yung dalawang zero, zero pa rin ang value. Kaya't lahat po tayo mga kapatid, sana ma-realize natin ngayon ang katotohanan mula sa passage na ito. It is not money that makes you feel great. Although it might make you feel you are great because you have $1 million in the bank, you have a lot of properties, and you are rich. It makes you feel great. But don't be deceived. I am here to tell you as your pastor, don't be deceived. Money does not make anyone great. Education does not make anyone great. Position does not make anyone great. What makes somebody great is Christ in him and he in Christ. Jairus came to Christ. He did the greatest thing that each and every one of us should do. Alam niyo po ang nagdala sa kanya sa Panginoon? Buti na lang, mayaman yung tao, ruler, pero alam mo, buti na lang, merong rason kung bakit siya kailangang lumapit sa Panginoon. Ang rason kung bakit siya lumapit sa Panginoon, sapagkat yung kanyang anak naghihingalo, may sakit, malapit ng mamatay. Kung siguro hindi po may sakit yung kanyang anak, baka hindi pa siya lumapit sa Panginoon. Sapagkat ang meron lang sa kanya yabang. Bakit? Ruler of the synagogue, leader among his people. Ang meron lang sa kanya, yabang ng posisyon, yabang ng kapangyarihan, yabang, mga kapatid, ng kayamanan. Buti na lang may rason para lumapit siya sa Panginoon. At ako'y naniniwala ngayon na ang lahat ng tao sa Ilocanda, sa Pilipinas at sa buong mundo, saan man sila tugatog ng achievement o success ng buhay, naroon, meron at merong silang rason kung bakit lumapit sa Panginoon. That's why he came to Jesus. Walang nagawa yung kanyang pagiging ruler na pagalingin ang kanyang anak. At nabalitaan po niya na ang Panginoon ay nagpapagaling ng mga may sakit. At sabi niya, ito na ang pag-asa ko. Siya na ang pag-asa ko. He did the greatest thing a father should do. Not just to bring his family to the Lord, but to personally come to the Lord. Mga tatay, ngayong umaga, don't just bring your family to the Lord. First of all, bring yourself to the Lord. Dapat ikaw mismo ang magkaroon ng personal na pagkakilala sa Panginoon. He had a problem that he could not solve. He needed the touch of God upon his daughter whom he loved so much. The greatest thing anyone can do is to come to Jesus. When will you come to Jesus? Kung ikaw ay nanonood sa oras na ito, excited ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Masaya ka sa mga taong nakapalibot sa iyo. Excited ka sa patutunguhan ng karera mo. Pero hindi mo kinikilala ang Panginoon. Hindi mo pinaprioritize ang Panginoon. Hindi mo siya mahal. Hindi mo siya ganon, hindi ka ganon ka-devoted, ka-committed ang iyong puso sa ating Panginoon. Let me ask you, kailan ka lalapit sa Kanya? Palagay ko may mga nangyayari na sa buhay mo na yan ang dahilan kung bakit lumapit ka sa Panginoon.
Pero ang maraming tao hindi pa rin lumalapit. Nagmamatigas. Ayaw pa rin lumapit. Mayabang ang puso. Ayaw lumapit. Ayaw pa rin lumapit. Ayaw pa rin lumapit. Hello? The greatest thing that we can do is to come to Jesus. Secondly, not only Jairus was a great father because he did the greatest thing the father should do, but in verse number 42, it says, for he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay a-dying. Mamamatay na. But as he went, the people thronged him. As he went, lumapit siya sa Panginoon not for his personal need, but for his daughter. I believe Jairus was a great father because secondly, Jairus demonstrated the greatest example of a father's love. He demonstrated the greatest example. Ang goal po ng point na ito ay ma-realize natin ngayon na bilang isang ama, how can I be an example to my children? Paano ako maging ehemplo at maging halimbawa sa aking mga anak? Well, kung papansinin po ninyo, una sa lahat, he came to talk to Jesus about his child. Inilapit niya sa Panginoon ang kanyang anak. Ano ba sa Tagalog yun? Nakiusap. Nakiusap po siya sa Panginoon para sa kanyang anak. Mahal niyo bang inyong mga anak? Fathers, do you love your children? Listen, if we love our children, let's do what Jairus did. If we really love our children, we will talk to God about them. That's how we demonstrate our love. Nilapitan niya ang Panginoon at ang inilapit niya, Panginoon, meron akong anak, 12 years old na, may sakit, naghihinalo, mamamatay na, tulungan mo ako. He came to Jesus and talked to Jesus about his child. Ilan dito ang tatay na kinakausap ang Diyos tungkol sa kanyang anak? Ilan ang tatay sa HBBC na ipinaglalaban ang kanyang anak sa panalangin at sinasabi, Panginoon, nasisense ko mukhang palihis ang espiritual na landas ng aking anak. Bakit ang hirap ko siyang maakay sa church? Panginoon, kinakain na yata siya ng sanglibutan. Panginoon, tulungan mo ang aking anak. Namamatay na siya. He is dying spiritually. He is deteriorating spiritually. Dear God, I come to you. Please touch my son. Please touch my daughter. How many fathers who love their children so much, just like Jairus, who would talk to God and pray in behalf of his children? I read an article. The most privileged children in the world are those whose parents pray for them. Ang pinakamapalad na anak ay hindi po yung nabibili ang lahat ng gusto niya. Alam mo, pag nakakita ka ng bata, pag sinabi sa nanay o sa tatay, gusto ko ng cellphone! Anak, bukas at bukas, meron ka rin. Alam mong sasabihin natin agad, sana all. Huwag kayong magsasana all doon. Hindi po kasana sana all yun. Dahil sa feeling natin, napakapalad naman ng batang ito. Kung ano yung ninais niya, kayang bilhin ng kanyang magulang, sana all. I would like for you to know that the most privileged, the most blessed children in the world are those whose parents
pray for them, or they have parents who are praying for them. That's why today, listen to me, kayong mga anak, kung ang magulang nyo, kung meron kayong magulang na nananalangin para sa inyo, you may not be riches, but you are blessed. Because that prayer can make a difference in your life. That prayer can add much, much more than anyone can actually do for you. That prayer can make a difference in your life. Kaya alam niyo po, personally, I consider myself one of the blessed children in the world. You know why? Because I have a dad, and especially a mom, who pray for me. Yung mga anak nyo ba, masasabi nila na blessed ako kasi niluluhuran ako ng aking ina sa Panginoon araw-araw. Masasabi ba ng iyong anak ngayon? Mga kapatid, don't be deceived. Kino-condition tayo ng sanlibutan. Binibigyan tayo ng isang picture na hindi po sang-ayon sa Biblia. Ng pinakamapalad na anak ay yung palaging bago ang damit, yung palaging bago ang sapatos, yung gusto niyang bilhin, nasa kanya, na nahawak niya yung latest na cellphone. Praise God for all of these blessings, but listen to me. The most privileged children are children who have parents praying for them. Hindi po nanay ang lumapit, ha? Tatandaan nyo, tatay ang lumapit sa Panginoon. Nagpakumbaba. I pray that all of us dads today will realize that our children, we should always mention their names before the throne of grace. Na meron po tayong katulad ni Jairus na totoong compassion para sa anak. Na alam niya yung kanyang physical na kalagayan at ayaw niyang mamatay ang kanyang anak. Sana ang bawat tatay ay may ganong spiritual na puso na ayaw niya na ang kanyang anak mawala sa church, na yung kanyang anak backslide, ngayong kanyang anak manlamig sa Panginoon, lumayo sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sana lahat ng tatay sa HBBC ay may ganong klaseng puso na magmamakaawa sa Panginoon at mananalangin at sabihin, Panginoon, please, you rescue my child. Kinakain siya ng sanlibutan, kinakain siya ng kanyang mga barkada, iba na ang mas mahal niya, ang dami niyang idol sa buhay. At alam niyo mga tatay, kasama niyo ako dyan na nananalangin. Kung wala ho kayong tatay dito, ako na ang tatay niyo. Sa spiritual na aspeto. Ako ang tatay niyo. Meron tayong patriarch, Pastor June. He came to talk to Jesus about his child. On the other hand, the most underprivileged children are those who grow up in a godless home. Kawawa naman. Yun ang talagang kawawa. Yung bata na lumaki, na wala man lang siya nakitang godliness sa bahay. Na wala man lang siya nakitang example ng tatay, example ng nanay. Hindi lang sa practical na espeto, kundi sa spiritual na bagay. Those whose parents do not pray for them, kawawa mga batang yan. Tingnan nyo, what made a difference on the daughter is because of the prayer of the father. He demonstrated the greatest example of a father's love. And we should not, alam nyo, wag po kayong mag-hesitate na sabihin sa inyong mga anak, pinag-pray kita. Kahit minsan yung mga anak natin prodigal. Kahit minsan yung mga anak natin swail. Disobedient. Kung anong gusto, yun ang ginagawa. Ayaw sumunod. Ang hirap. Tatay, sabi mo sa anak mo, anak, I prayed for you. Nakita ko yung ugali mo. Naku, delikado yun sa'yo, anak. Pag lumaki ka na ganyan ang ugali mo. Number 1, mawawala ka sa kalooban ng Diyos. Number 2, masisira ang buhay mo. Number 3, makakasira ka ng tao. Hindi ka magiging blessing. I prayed for you. Fathers, let's tell our children we pray for them, that we really did pray for them. Amen po ba?
Oh, Pastor, you don't know, I'm so busy. Pastor, alam mo kasi pagkagising ko sa umaga, trabaho na ako. Look at this man, ruler of the synagogue, leader of man. But he had time. He made time to come to Jesus and pray for his daughter. Are you praying for your sons? Are you praying for your daughter? Pinagpipray ba natin ang ating mga anak? We can pray for our children and expect answers. Ako, I believe, as I prayed for Kirk, I can expect an answer. I prayed for him to be a great man of God. Mula pa noon, palagi niyang sinasabi sa akin, Dad, I want to be a missionary. I mean, it's a childhood idealism. Bata pa siya eh. Siguro pag naintindihan niya kung gaano kahirap maging missionary, palagay ko ayaw niya na maging missionary. Diba? Kaya nga ito po, si Kirk, pinapatulog namin sa kama na walang kutsyon. Totoo po yun. Kahoy po ang tulugan yan. Diba, Kuya Kirk? Tanungin niyo yan. Kagabi, ang tulugan yan, walang kutsyon. Kasi ang sabi namin sa kanya, anak, magiging missionary ka pala. Magiging missionary ka, huwag kang masyadong naghahanap ng comfort. Kasi ang missionary, hindi komportable ang buhay. Maraming lamok, maraming dengue, maraming mga masasamang tao, walang matinong tulugan. Minsan kung ano lang ang merong pagkain, yun lang. Kaya sabi namin sa kanya, huwag kang matulog sa kutsyon. Matulog ka doon sa kama, nakahoy lang, walang kutsyon. Minsan nakakaawa tignan. Kasi makita mo yung kanyang katawan, no? Pero pag tinitignan ko rin yung kanyang katawan, sabi ko, may cushion eh. Kasi maraming taba. May cushion, kaya palagay ko, hindi masyadong ramdam ni Kirk. Pero nasanay na. Tapos ngayon, kinakausap namin, mag-a-attend ng BHYC. Mini-meeting namin sila, anak ha, sasama ka sa mga kuya. Ikaw, Catherine, sasama ka sa mga ate. Blessed nga sila. Alam nyo, nang ako po'y katulad nila, napagkaitan po ng youth camp. Oo. Mag-a-attend man kami ng youth camp, andun pa rin ako kila Papa. Gusto ko rin makisama dun sa mga kuya, mga ate, mga tito, mga tita. Di ba? Tita Ami, gusto ko makasama nun mga ka-level nyo eh. Pero sabi nyo, hindi, dito ka lang, mag-behave ka rito. Ito, sabi namin, you sleep with your kuya. Ikaw, Catherine, you sleep with the ate. We want you to be responsible. But as we meet them, as we tell them, as we guide them in life's journey, we pray for them. Because work without prayer is nothing. But prayer without work is nothing. Pagsamahin mo, manalangin ka, trabahuin mo, may mangyayari. In fact, kung bakit ka nagpipray, dahil sa tinatrabaho mo, at kung bakit ka magtatrabaho, dahil may pinagpipray ka. Amen? Lastly, bilis ng oras. Verse number 49 to 56. While he yet spake, there cometh one from the ruler. Ito na. O di, meron kasing sumingit sa eksena. Merong isang babae, 12 years, na meron po siyang issue of blood. At pinagaling ng Panginoon kahit papaano. And dahil sa eksenang ito, sabi ng 49, while he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue's house, saying, thy daughter is dead. Sir, patay na pong inyong anak. Trouble not the master. Huwag niyo na pong ang gambalahin ng Panginoon. Don't disturb him. Okay? 50. But when Jesus heard it, he answered him saying, fear not. I like it when Jesus says, fear not. Because that is more than any amount of money. That is more than any assurance of man. That is more than any resources this world can give. When Jesus says, fear not, mga kapatid, that's the greatest comfort I can have. Sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Fear not. Okay? Believe only, she shall be made whole. And when he came to the house, he suffered no man to go and save Peter and James and John and the father and the mother of the maiden. Umiiyak na sila eh. Kasi patay na po yung bata. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Hindi yan patay. Tulog lang yan. Fear not. Thirdly, why Jairus was a great father. Not only because he did the greatest thing, he came to Jesus. He demonstrated the greatest example. He prayed for his daughter. Nilapit niyang kanyang anak sa Panginoon. And that's what we all need to do. Number 3, Jairus
faced the greatest test of a father's faith. Mga tatay, masusubok din ang pananampalataya natin eh. Darating din ang time na mararamdaman natin na, bihira naman Panginoon, di mo naman lang ako prioritize. Hinayaan mo man lang na itong babaeng ito, pwede mo naman pagalingin ito mamaya eh. Yung anak ko naghihingalo na eh. Dapat Lord, emergency to eh. Parang yung pumila ka sa ospital, 50-50 na yung pasyente mo. Pero ang sabi ng emergency, pang-10 po kayo, mag-antay po kayo. Magagalit ka na, di ba? Bakit naman ganon? 50-50 na tong anak ko. Yung mga nandyan ba sa harapan? Ano ba ang chance ng mga yan? Sakit lang ng tiyan, sakit lang ng ulo, sakit lang ng ngipin. Ang anak ko, 50-50 na makikipag-away ka, di ba? Asubok po yung kanyang pananampalataya. When he heard the news of his child's welfare, when the news came, it was bad. His daughter was dead. Patay ng anak mo. But Jesus encouraged him. Nothing takes Jesus by surprise. Ano man ang dumating na pagsubok, na challenge ng ating pananampalataya, may we not give up the faith. Isang bagay po na hindi mo dapat bibitawan, mga tatay, ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, fear not, just believe. And he believed in Jesus. And Jesus performed a miracle. I do not know what are your hopeless circumstances right now. Kaya minsan ang mga tatay silent. Kaya minsan ang mga tatay tulala. Hindi nagsasalita. Naghahanap na lang ng ka-joke-joke. Naghahanap na lang ng katuwaan. Naghahanap na lang ng inuman. Naghahanap na lang ng kasamang, laugh your problem away. But the truth of the matter is, how is your faith? Kumusta ang pananampalataya mo sa Panginoon ngayon? Umaalab ba? Mainit pa ba? Are you still hoping in God? Are you still trusting God? Are you still keeping the faith? Hello? Naunawaan niyo ba yung mga terms na sinabi ko? Mukhang malalalim yata yun. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, fear not, just believe. Praise God. We have a Father here. He was great, not because He was a ruler of a synagogue. He was great, hindi po dahil siya'y mayaman. He was great, although all of these things can make Him feel great. Pero ang isang malalang sitwasyon sa kanyang pamilya, ang nagdala sa kanya sa Panginoon. At ang kanyang paglapit sa Panginoon, ang siyang naging pinakadakila na kanyang nagawa bilang tatay. Baliktarin natin ang sitwasyon. Paano po pag hindi siya lumapit sa Panginoon? What if he did not do the greatest thing? What if he did not come to Christ and pray for his daughter? Hello? What if, nung time na sinabing, patay na ang iyong anak, iniwan niya na lang ang Panginoon. Sabing ganyan, grabe naman ang Panginoon, hindi man lang ako pinansin. Nagpasugnod, isuna ti Apo. What if he did that? Then, his daughter may not have come to life. Are you with me? Tatandaan niyo mga tatay, the welfare of our children rests on us. And that means ang ating responsibility is to come to God. Ilapit natin ang ating mga anak. Amen? And that no matter what test comes sa ating pananampalataya, we will continue to trust Him. I hope you were blessed sa ating preaching ngayong Father's Day. Kanina ang ganda po doon sa prodigal's father. Na antig yung ating puso na was na in love sa ating dakilang Ama. And that characteristic of the Heavenly Father should be the characteristic of every father. Now, we have realized the characteristics of a great father. Everyone stand together, please. Tumay po tayong lahat. I'd like the choir to come. If you could, I'd like for you to sing that song once again. And as the choir comes to sing that song, I want you to reflect
And our message sa ating main worship, the real hero are not just those kings, are not just those generals. The real hero are not just those athletes na nagpapasikat, nagmamagaling, kinarir at lahat. The real heroes are the fathers in the home. Those who came to faith in Christ, those who are faithful to their wives, and those who are a great example to their children. Ang ganda po ng awit. A home needs a hero. Now, malamang wala na po kayong tatay sa bahay. Si nanay na lang ang naiwan. Nanay na, tatay mo pa. Dalawa ang ganyang papel. Diba? Kaya kung wala na kayong tatay sa bahay nyo, sabihan mo si mama mo mamaya, Ma, Happy Father's Day sa'yo. Nanay na kita, tatay pa kita. Salamat. Ang hirap naman ng iyong papel. Pero thank you for being faithful to God. Thank you for praying for me. Thank you for always mentioning my name on the throne of God. Father, sana na-challenge kayo ngayon. Okay? So, as we stand, let's listen to the song, A Hero in Every Home. And as we listen, I would like for us to pray and reflect. The Philippines has witnessed many champions, those who've given all for some great cause, those who saw the need and fearlessly stood tall, heroes who stepped forward to answer duty's call. Courage, strength, and bravery have been our stay. Patriots and soldiers standing strong. But there's a noble one, a faithful, loving man, hero to the family and pillar of this land. A home needs a hero. A home needs a godly man. One to lead his family and stand for what is right. A dad to teach his children, a man to love his wife. A hero in every home. The Philippines calls out today for champions, those who give all for this cause. Men who see the need and fearlessly stand tall. Fathers to step forward to answer duty's call. Little boys and girls are reaching out today, looking for a hero of their own. Is there a noble one, a faithful, loving man, who will be their hero, reaching out to them? A home needs a hero. A home needs a godly man. One to lead his family and stand for what is right. A dad to teach his children, a man to love his wife. A hero in every
every idol, all men of God are a home needs a hero. A home needs a godly man. One to lead his family and stand for what is right. A dad to teach his children, a man to love his own. A hero in every home. A home needs a godly man. Wow, what a blessing. Amen? Okay. I know, lumagpas tayo sa oras. We don't want to miss this opportunity. I'd like every father to meet with your family right there, right now. Asa man kayo sa sanctuary, kung wala po yung tatay nyo, nanay lang, just meet together. Pray for your dad. Okay? Just meet your family. Sige po, go around. Just find your place. Go ahead. Just let that song play. Okay? Call your children, call your wife. Ali kayo rito, kamo. Kararag tayo, nakko. Come on, go to your parents. Go, go, go. Yung mga walang tatay, dito na kayo pumunta. Sama na kayo sa family namin. Hindi kayo. Yung mga walang tatay, come. Come and join us here upstage. Okay? If your dad is not here, hindi kayo. Come on, I'll be praying for you. Sige, yan. Sabihin nyo sa tatay nyo, Happy Father's Day, Dad. I love you. I'm praying for you. Thank you for your labor of love. Dito tayo sa baba. Halika kayo, yung mga walang tatay, halika kayo rito. Halika. Russell, halika. Brother Glenn, halika. Yung mga walang tatay. Ako ang tatay nyo ngayon dito. Sige, halika kayo. Dami naming anak. Sino pa? Okay. Grabe, dami ko ng anak Amen. Yung iba, pwede kay Pastor June. Baka gusto nyo lumipat doon. Yung iba, doon kay Pastor June. Go ahead. Doon, sige. Kayo matakot kay Pastor June. Mabait si Pastor June. Amen. Doon. Yan. Sige. Okay. Sige. Go ahead manalangin kayo.
Amen. Let's close in prayer. Tumayo po tayong lahat. Were you blessed today? Happy Father's Day, mga tatay. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, bigyan niyo po kami ng wisdom bilang mga tatay kung papaano namin at saan namin dadalhin ang aming pamilya, ang aming mga anak. Panginoon, it's impossible for us, humanly speaking. That's why we come before you, O God, and we ask for your help na tulungan mo kami na dalhin ang aming mga pamilya from where we are to where we should be in the service of the Lord. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga anak. Some of them are going to college, in high school, career world. Panginoong Diyos, I pray that you preserve them. Help them keep the faith. Ibigay mo sa kanila ng puso ng isang Samuel, puso ng isang Daniel sa Bible, puso ng kagaya ni Joseph, Panginoon, who will stand up and make a difference for the Lord Jesus Christ. Lord, we can only do so much, but I believe that you can touch them. Kung meron pong mga tatay po dito, Lord, ang kanilang anak ay hindi nila kasama sa church, I pray that these parents will never give up, will not fear, but only believe that you are able to raise these children from where they are to where they should be. Panginoon, naniniwala ako, makapangyarihan kang Diyos, walang imposible sa iyo, kaya mong paikutin ang buhay ng mga batang ito magmula sa kanilang tinatahak na maling landas patungo sa tamang landas, Panginoon. I pray that today you would work, you will speak to the hearts of these young people. You will touch their lives, oh God. Just like how Jairus, just like what you did to the daughter of Jairus. Thank you, dear Lord. Dismiss us with your blessings. In Jesus' name we pray. Everyone says? Amen and amen. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo sa inyong pagpunta kung saan kayo kakain, sa McDo, sa Hapchan, at kung saan man yan. Ha? Mga kapatid, wala pa namang nag-iimbita sa amin, pero may pagkain naman kami sa baba. Salamat sa mga nagbigay. God bless you!